Si Kotaro Sato ay medyo kakaiba para sa isang 4 na taong gulang na batang lalaki. Nabubuhay siya nang wala ang kanyang mga magulang, ginagawa ang lahat ng mag-isa, kumilos ng mas mature kaysa sa karamihan ng mga matatandang kilala ko, at nagsasalita sa isang diyalektong kakaiba na inspirasyon ng kanyang paboritong cartoon character. Sa ngayon, bumibisita siya sa isang convenience store at humihingi ng tisyo sa babaeng nagtatrabaho doon. Una niyang binigay sa kanya ang mga tisyo na pangbata, ngunit gusto ni Kotaro ang mga bagay na pangmatanda. Magalang niyang pinasalamatan ang ginang pagkatapos kumuha ng 5 kahon ng tisyo, at habang naglalakad siya papunta sa counter, nakakita siya ng mga lorwang espada na ibinebenta. Bumili si Kotaro ng isang espada para sa kanyang sarili, kumbinsido na siya ay isang samurai lord tulad ng kanyang paboritong cartoon character, Tinong. Hindi nagtagal, narating niya ang kanyang bagong apartment kung saan siya lumipat, at gumawa ng isang nameplate para sa kanyang sarili. Nang marinig niya ang tunog ng isang sampal mula sa kanyang kapitbahay na hinahampas ng kanyang kasintahan. Ang hindi kagwapuhan na lalaki na nagngangalang Carino ay nagdahilan na siya ay gumagawa ng kanyang paparating na manga project hanggang hatang gabi, kaya siya ay nakatulog at hindi nakapunta sa kanilang date. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang kasintahan sa pangalan ng kanyang dating nobya, na nagdaragdag sa kanyang galit at nakakuha ng isa pang smack bago ito umalis. Habang nakaupo si Carino sa sahig habang hinahaplos ang kanyang pisngi, nag-doorbell si Kotaro at nagpakilala. Iniabot nito sa kanya ang isang kahon ng tissue. Natutuwa si Carino na malaman na si Kotaro ang kanyang bagong kapitbahay, ngunit pagkatapos ay naalala niya na hindi pinapayagan ng may-ari ang mga nangungupahan na may mga anak. Sinabi ni Kotaro kay Carino na wala siyang anak na nakatira sa kanya, at na siya ay umuupo sa buong apartment ng mag-isa. Bumalik si Kotaro sa kanyang silid pagkatapos noon, at gumagana ang utak ni Carino ng napakabagal habang sinusubukan nitong i-proseso ang kanyang narinig. Ilang sandali pa, muling nagbell si Kotaro para tanungin si Carino kung bakit walang bathtub sa kanyang silid. Tumugon si Carino na wala silang bathtub sa gusaling ito, at ang mga nangungupahan ay pumupunta sa isang pampublikong paligan sa malapit. Iniisip ni Kotaro na si Carino ay nagsasalita tulad ng kanyang kaibigan, at sa pamamagitan ng bathhouse, ang ibig niyang sabihin ay battlefield. Kaya't inilabas niya ang kanyang espada upang labanan siya. Hinayaan siya ni Carino at binigyan na lang siya ng libreng kupon para sa paligan. Umalis si Kotaro patungo sa paligan, ngunit nang binuksan ni Carino ang TV at nakarinig ng balita tungkol sa pagkuha ng mga bata, medyo nag-alala siya at nagpa siya na sumama sa bata. Napunta ang sabon sa mga mata ni Kotaro, kaya humingi siya ng tulong kay Carino, at binigyan niya siya ng bonus at nag-shampoo rin sa kanyang ulo. Sinabi ni Kotaro na maaari niyang hugasan ang kanyang sarili, ngunit natutuwa siya na may naghuhugas ng kanyang buhok pagkatapos ng mahabang panahon. Maya-maya, naglalakad sila pabalik sa apartment habang nag-uusap tungkol sa paligan, at sinabi ni Kotaro na mayroon siyang sapat na pera upang bisitahin ang bathhouse araw-araw. Na-curious si Carino, at nalaman niyang pinahintulutan siya ng may-ari ng bahay na umupa ng apartment dahil lang kaya niyang bayaran ang renta. Tungkol naman sa kanyang mga magulang, sinabi ni Kotaro na hindi na sila nabubuhay, at nagsisisi si Carino na nagtanong tungkol sa kanila. Sinabi niya kay Kotaro na maaga rin siyang nawalan ng mga magulang, at sinabi ni Kotaro na siya ay malungkot. Biglang napagtanto ni Carino na nag-iisa rin si Kotaro, ngunit nagpa siya siyang huwag maging abala at ihatid na lang siya pauwi. Kinabukasan, umalis si Kotaro para sa ilang mga gawain, at sinundan siya ni Carino dahil kahit na hindi niya maintindihan ang mga dahilan, nag-aalala siya sa bata. Sa daan, nakasalubong nila si Mizaki, isa pang taong nakatira sa parehong gusali, at pinasalamatan niya si Kotaro para sa mga tissue. Pagkatapos ay tumingin siya sa mata ni Carino, at pagkakita sa mga mata niya, hinulaan niya na siya ang tatay ni Kotaro. Tinanggihan niya ang paratang at sinasabing magkapitbahay lang sila. Nang maglaon, pumasok sina Kotaro at Carino sa isang supermarket para mamili, kung saan sa tingin ni Carino ay hindi sila magkamukha. Gayunpaman, lahat ay nagkomento sa kung paano magkamukha ang dalawa, at si Carino ay nabalisa. Nalaman niya na 4 na taong gulang si Kotaro, at sinisikap niyang alalahanin kung may binanggit tungkol dito ang babaeng kadate niya 4 na taon at 9 buwan na ang nakalipas. Natatakot siya sa posibilidad na naghihintay sa kanya ang demanda para sa suporta sa bata, at tinanong si Kotaro tungkol sa kanyang mga magulang.
Naiinis si Kotaro sa kanyang mga tanong, at sinabihan siyang huwag siyang sundan dahil ayaw niyang mapagkamalan ng isang pangit na lalaki ang kanyang ama. Hindi nagtagal ay umalis na sila sa tindahan at bumalik sa kanilang mga apartment, kung saan nakita ni Karino si Mizaki na humingi ng tawad sa hindi pagkakaunawaan kanina. Sinabi ni Karino na ang pagwawasto sa hindi pagkakaunawaan ay isang magandang bagay para sa kanya, ngunit naaawa siya kay Kotaro na pinipilit na alalahanin ang kanyang hiwalay na mga magulang sa tuwing may nagsasalita tungkol sa kanila. Kinaumagahan, sabay na umalis sina Kotaro at Karino sa kanilang mga silid para sa mga gawain sa basura, at nakita nila si Mizaki na bumagsak sa kanyang pintuan pagkatapos uminom ng sobra kagabi. Nagising si Mizaki, at malinaw na may tama pa rin siya, kaya pinakiusapan ni Kotaro si Karino na bantayan siya habang papunta siya sa tindahan para bumili ng isang bagay para sa kanya. Hindi siya maaaring iwanan ni Karino at sinundan siya, nagtatanong kung ano ang gusto niyang bilhin. Sinabi ni Kotaro na gusto niya ng yelo para kay Mizaki, na nakakalito kay Karino. Nadapa siya sa daan ngunit sinabi kay Karino na hindi siya mahilig umiyak at tumakbo pabalik. Bumalik sila kay Mizaki na may dalang nakapirming bote, at sinabihan siya ni Kotaro na ilapat ito sa kanyang mga mata habang pinapakalma siya nito pagkatapos ng maraming pag-iyak. Siya ay natigilan at sinabi na siya ay lasing lamang, ngunit sinabi sa kanya ni Kotaro na okay lang na umiyak, at ang mga ekspresyon ni Mizaki ay lumambot habang nagpapasalamat siya kay Kotaro. Nang maglaon, iniwan siya ng mga lalaki, at tinanong ni Karino kung paano niya nalaman na umiiyak siya at kung paano siya tutulungan. Sumagot si Kotaro na maraming beses na niyang nakitang umiyak ang mga matatanda, at alam niya kung paano sila haharapin. Kinabukasan, ipinakita ni Karino ang kanyang manga sa editor na nagsasabing maganda ang kanyang kwento, ngunit ang pagguhit ay kakile-kilabot. Ang pagpapahalaga sa sarili ni Karino ay bumagsak, at ang kanyang ibabang likod ay sumasakit habang sinusubukan niyang kumuha sa kanyang futon ng may pagmamadali. Habang gumagapang siya sa sahig, pinatunog ni Kotaro ang doorbell, at sinabi sa kanya ni Karino na bukas ang pinto. Pumasok si Kotaro sa silid na may salansan ng mga benda sa magkabilang tuhod, at sinabing inilagay niya ito habang nakikipaglaban sa mga kalapati noong naglilinis siya ng sahig. Sinabi ni Karino na napakaraming bendahe, at hindi direktang ipinipilit ni Kotaro na purihin siya sa pagiging isang matapang na batang lalaki na kayang gamutin ang kanyang mga pinsala sa kanyang sarili. Pinupuri siya ni Karino, at sa parehong notes, humingi siya ng tulong sa kanyang likod bago gumuhit ng mga mukha ni Tinong at Kotaro sa kanyang mga benda. Napangiti si Kotaro nang makita ang mga guhit, at nagulat si Karino dahil unang beses niya itong nakitang ngumiti. Maya-maya lang, may nag-doorbell sa apartment ni Kotaro, at habang sumilip sina Kotaro at Karino sa labas, nakita nila ang isang lalaki na binibigyan ng masamang titig si Karino. Gayunpaman, sinimulan niya agad na yakapin si Kotaro, pinasalamatan siya sa mga tisyo noong isang araw. Itinutok ni Kotaro ang kanyang espada sa lalaki na humihila sa kanya para makapaglaro sila sa kanyang silid. Sinabi ni Kotaro kay Karino na tawagan ang mga pulis, ngunit hindi niya sinasadyang sumunod sa kanila sa kanyang silid. Binigyan ng lalaki si Kotaro ng larwang tinong, na tinanggap ito ngunit sinabihan siya na huwag subukang yakapin at tapikin siya muli. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Tamo, at sinabing binili niya ang laruan na ito para sa kanyang anak na tila napupuot sa kanya at hindi man lang gustong makita ang kanyang mukha. Tinanong ni Kotaro si Tamo kung siya ang kapalit ng kanyang anak, at tumahimik ang lalaki. Ibinalik ni Kotaro ang laruan, na nagpapahayag na hindi niya ito kailangan kung ito ay isang kasinungalingan, at si Tamo ay humingi lamang ng tawad. Pagbalik nila sa itaas, tinanong ni Kotaro si Karino kung ang mga sketch na iginuhit niya sa kanyang mga benda ay kasinungalingan din, at sumagot siya na nagsikap siya sa pagguhit ng mga ito para sa kanya. Ipinahayag ni Kotaro na hindi ito isang kasinungalingan at tumakbo sa kanyang silid kung saan siya kumilos na parang nahihiya, at sinabi kay Karino na hindi ibig sabihin na gusto niya siya. Isang araw, bumisita si Kotaro sa silid ni Karino upang panoorin ang kanyang paboritong karton, ang Tinong, dahil hindi pa dumarating ang kanyang TV. Pinapanood nila ang anime na hindi alam na ito ay anime, at inuulit ni Kotaro ang lahat ng mga linya na sinasabi ng samurai. Gayunpaman, pakiramdam ni Karino na ang palabas ay hindi espesyal, at sa gabi, nalaman niyang hindi rin ito sikat.
Nagtataka siya kung bakit masyado nang nahuhumaling si Kutero sa palabas na ginaya pa niya ang estilo ng pagsasalita, ngunit dahil bukas na darating ang TV niya, hindi na rin kailangan pang manood ni Carino sa palabas. Kinabukasan, pumunta sina Carino at Kutero sa pampublikong paligan kung saan inaawit ni Kutero ang Tinong theme song. Tinanong siya ni Carino kung ano ang gusto niya tungkol sa palabas, at sumagot si Kutero na alam niya na ang palabas ay hindi gaano sikat, ngunit ang Bayaning Samurai ay espesyal sa kanya. Isang batang lalaki ang umiiyak sa harap nila, tumanggi na umalis sa paligan kasama ang kanyang ama, at si Kutero ay lumapit sa kanya upang sabihin na dapat siyang matuwa na mayroong isang tao sa kanyang tabi kahit na siya ay umiiyak. Sa pag-alis ng bata, sinabi ni Kutero na maswerte ang bata dahil malamang na hindi na niya kakailanganin ang tulong ng TV sa kalagitnaan ng gabi para makatulog. Naawa si Carino kay Kutero, na kalaunan ay nagpahayag na hindi na niya kailangan ang tulong ng TV ngayon dahil mas matanda na siya kaysa sa karamihan ng mga tao, at ipinaalala sa kanya ni Carino na baliktad ang pagsuot niya sa kanyang kamiseta. Mamaya sa gabing iyon, pinapanood ni Kutero ang Tinong gaya ng dati, ngunit pagkatapos ay nalaman niya na ang susunod na episode ay magiging finale. Kinaumagahan, nagising si Carino habang pinatunog ni Tamo ang kanyang doorbell at tinanong siya kung ano ang kanilang gagawin tungkol sa pagtatapos ng Tinong anime. Hindi pa nga pinoproseso ni Carino kung araw na ba or gabi na, ngunit si Tamo ay nag-lecture sa kanya na si Kutero ay malulungkot kapag natapos ang palabas, kaya dapat silang gumawa ng isang bagay para sa kanya. Napagtanto din ito ni Carino, at habang isiniwalat niya na nakita niya ang palabas kasama si Kutero, nagseselo si Tamo at nagbanta na ilalagay siya sa bubong. Sa labas, nakaupo si Kutero sa tabi ng kalye na humihingi ng 10 sentimo para makagawa ng tinong impression. Dumating doon ang isang babae kasama ang kanyang kasintahan, at hinahayaan si Kutero na gawin ang kanyang impresyon. Gayunpaman, nang abutin niya ang kanyang pitaka, si Kutero ay nag-aalok sa kanya ng 10 sentimo mula sa kanyang tabi sa halip, ngunit hindi nagbibigay ng kahit ano sa kanyang kasintahan dahil hindi niya pinahahalagahan ang ginawa niya. Si Kutero ay nakakakuha ng mas maraming bisita, at siya lamang ang nagbibigay ng gantimpala sa mga talagang tumatangkilik sa kanyang palabas. Habang siya ay nakaupo habang naghihintay ng maraming tao, naalala niya kung paano ngumiti ang kanyang ina kapag ginaya niya ang Tinong anime para sa kanya. Mamaya sa gabing iyon, habang naghihintay si Kutero para sa finale, binisita siya ni Tamo at Carino dahil gusto nilang panoorin ang finale kasama niya, dahil inakala nilang ito na ang katapusan ng kanyang pagsasalita gaya ni Tinong. Ipinahayag ni Kutero na kahit na matapos ang palabas, magpapatuloy siya sa pagsasalita sa parehong kakaiba na wika. Ang trio ay nanonood ng palabas at inuulit ang mga linya ni Tinong, at si Tamo ay nakipag-away kay Carino dahil hindi siya seryoso. Napangiti si Kutero nang marinig silang nagtatalo at humingi sa kanila ng 10 yen. Pagkatapos ng palabas, bumalik ang lahat sa kanilang mga tahanan, at tinanong ni Carino si Kutero kung magiging maayos ba siya sa gabi ngayong tapos na ang Tinong anime, at sumagot siya na hindi na niya kailangan ng TV ngayon. Kinabukasan, muling naglakad sina Kutero at Carino sa paligan, at nagreklamo siya na hindi nila kailangang pumunta doon araw-araw dahil mahal iyon. Sinabi ni Kutero na may sapat na pera siya at sinabi kay Carino na kung hindi niya ito kayang bayaran, dapat siyang manatili sa bahay. Gayunpaman, pagdating nila sa paligan, nalaman nilang pansamantala itong isinara dahil sa mga teknikal na issue. Umuwi sila, at kinaumagahan ay nagkita sila sa lugar ng pagkolekta ng basura. Si Kutero ay patuloy na nakatitig kay Carino, na hindi maintindihan kung ano ang gusto niya. Nang maglaon, habang papunta sila sa supermarket, patuloy pa rin si Kutero na nakatitig kay Carino, na sinasabi sa kanya na panatilihin ang kanyang distansya. Inaalok niya ang pera sa cashier gamit ang kanyang espada, at hiniling sa kanya na ilagay din ang sukli dito. Kinabukasan, lumayo ang distansya, at tinawag ni Kutero si Carino mula sa labas ng tindahan upang kunin ang sukli mula sa cashier. Nang subukan ni Carino na ibigay sa kanya ang mga pinamili at magpalit, umatras siya at sinabihang huwag siyang lalapitan dahil 2 araw na siyang hindi naliligo. Sinabi sa kanya ni Carino na hindi ito malaking bagay, at hindi niya dapat masyadong intindihin ang iisipin ng ibang tao dahil lang sa hindi siya naliligo. Tumakbo si Kutero pabalik sa bahay, at bago siya mahabol ni Carino, dumating doon si Mizaki at hiniling sa kanya na gamitin ang kanyang utak bago magsalita.
Iminungkahi niya na si Kotero ay maaaring nagkaroon ng isang kakilakilabot na karanasan dahil sa hindi pagligo sa nakaraan, at sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang hindi ito maulit. Maya-maya, umakyat si Mizaki sa loob ng bahay ni Kotero at nakita siyang nakaupo sa lababo sa kusina na ginawang paligan. Ipinagmamalaki ni Kotero ang kanyang kakayahan sa paglutas ng problema, at sinasabing hindi na siya kamumuhian ni Carino. Naririnig ni Carino ang lahat at gusto niyang sabihin sa bata na walang mapupuot sa kanya dahil sa hindi naligo ng 1 or 2 araw. Anyway, bukas na ulit ang paligan kaya naisip ni Carino na pwede na ulit silang pumunta doon. Umalis siya sa kanyang silid habang inaanyayahan ni Kotero si Mizaki sa paligan, ngunit tumanggi ito, na hinihiling sa kanya na maghintay ng 15 taon pa. Sa gabi, hindi makatulog si Kotero, kaya nakipagsapalaran siya sa labas dala ang kanyang unan at nadatnan si Mizaki na bumalik mula sa kanyang trabaho. Sasabihin na sana niya sa kanya na natatakot siya, pero nakaharang ang pride niya. Kinaumagahan, muli niya itong nakasalubong, at nakikita niya ang mga madilim na bilog sa ilalim ng mga mata ni Kotero. Sa gabi, napansin ni Mizaki na bukas pa rin ang mga ilaw ni Kotero at sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Kinaumagahan, sinabi niya kay Kotero na day off na niya at nag-imbita sa kanya para sa isang sleepover, at tinanggap pa niya ang kanyang imbitasyon na pumunta sa paligan. Sabay silang naliligo, pumunta sa isang restaurant, at nanonood ng TV bago matulog. Sinubukan ni Kotero na maging isang gentleman at inialok ang kanyang braso bilang unan kay Mizaki, na tinanggap ang alok. Gayunpaman, hindi ito nakakatulong sa pagtulog ni Kotero, at kinaumagahan, nakita siya ni Carino na mas masama pa ang lagay. Nang maglaon, tinanong niya si Kotero kung nahihirapan siyang matulog dahil sa mga bangungot. Kinumpirma ito ni Kotero, at nung nakaraang gabi hindi siya makatulog dahil first time niyang makitulog sa apartment ng babae. Natigilan si Carino at naisip na pare-pareho talaga ang mga lalaki. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Carino si Kotero para sa isang sleepover, at kinaumagahan, gumaling ang kanyang kawalan ng tulog, at nagkaroon pa siya ng panaginip tungkol kay Mizaki. Sa lalong madaling panahon ay oras na para mag-enroll si Kotero sa kindergarten, at pumunta siya doon ng mag-isa at sinabi sa receptionist na hindi niya kailangan ang sinumang matatanda para sa seremonyang ito. Medyo nalulungkot siyang makita ang mga magulang ng lahat sa bakanteng upuan sa tabi niya, ngunit pinalakas niya ang sarili, na sinasabing wala, ayos lang siya. Tinanong siya ng isang bata kung bakit siya nag-iisa, at sinagot niya na ang kanyang mga magulang ay mga ninja, kaya narito sila ngunit walang nakakakita sa kanila dahil sa kanilang kakayahan sa pagtatago. Samantala, si Carino ay nagsisipilyo sa kanyang silid, at siya ay nagagalit habang inaalala kung gaano ka-insensitive si Kotero kaninang umaga. Tumanggi siyang sabihin dito kung saan siya pupunta, at pinagbawalan pa siyang sundan siya. Hindi nagtagal, binisita siya ni Mizaki at Tamo na gustong makita si Kotero, ngunit wala siyang ideya kung saan siya nagpunta. Pagkatapos, nakita nila ang isang batang babae na nakasuot ng kaparehong helmet ni Kotero na kinakaladkad ng kanyang ina, na nagsasabing nahuhuli na sila para sa seremonya ng pagpapatala. Agad silang sumugod sa paaralan at nagpakilala bilang mga magulang ni Kotero, na ikinagulat ng receptionist dahil sa kakaiba na pamilya na may 2 daddies. Nagkarera sila papunta sa loob, pinag-uusapan kung paano nila mapapalampas ang isang mahalagang kaganapan. Nauna si Carino na dumating at naupo siya sa tabi ni Kotero, at sinabihan siyang maging bata at umasa sa mga matatanda. Nakarating din doon sina Tamo at Mizaki, at nang makita sila, humingi ng tulong si Kotero sa maayos na pagsusuot ng kanyang badge. Hindi nagtagal, nagsimula na ang mga klase, at binibili ni Kotero ang kanyang lunchbox para dalhin sa paaralan tuwing Miyerkules. Ang kanyang mga kaibigan ay may isang magarbong tanghalian na ginawa para sa kanila, at siya ay kumukuha ng larawan upang kopyahin ito sa susunod na pagkakataon. Dinadala niya ang kanyang lunchbox sa susunod na Miyerkules, gumawa ng 1 toneladang salmon lunchbox para sa kanyang sarili at nagpahanga sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, habang naririnig niya ang ibang mga bata na nag-uusap tungkol sa paggawa ng kanilang susunod na lunchbox kasama ang kanilang mga magulang, naramdaman niyang naiiwan siya. Sa susunod na Miyerkules, humingi siya ng tulong mula sa mga estranghero sa pagdidisenyo ng kanyang lunchbox at aktibong isinasangkot din sila sa paggawa nito.
Dinadala niya ang kanyang lunchbox sa paaralan, at sinabi ng kanyang mga kaibigan na mas maganda ang nauna, ngunit ngumiti si Kotaro, na nagsasabing ito ay milya-milya ang ganda nito. Pagkaraan ng araw na iyon, bumalik siya sa supermarket at hinihintay ang lahat ng tumulong sa kanya sa paggawa ng lunchbox para makapagpasalamat siya sa kanila. Kinabukasan, patuloy na nakatitig si Kotaro sa isang lalaking namamahagi ng mga lobo sa mga bata sa paaralan, bago nagtanong kung hindi ba siya lilipad kung patuloy niyang hawak ang napakaraming lobo. Sumagot ang lalaki na hindi sila nakatira sa isang pelikula, at tinanong si Kotaro kung anong kulay ng lobo ang gusto niya. Gusto ni Kotaro ng pula at asul, ngunit dahil isa lang ang makukuha niya, pinili niya ang pula, na sinasabing gusto niya ito para sa kanyang kapatid. Ilang sandali pa, binago niya ang kanyang get-up para humingi ng isa pang lobo tulad ng pagpapalit ko ng email ko para makakuha ng libreng Viva Max account. Dahil lang sa pagsusuot niya ng sombrero, iniisip ni Kotaro na maaari niyang lokohin ang mga matatanda, at hiniling niya sa lalaki na bigyan siya ng isang asol na lobo para sa kanyang kapatid na babae. Hindi nagtagal, dumating siya na may suot na salamin at humingi ng kulay rosas para sa kanyang ina, at pagkatapos nito, gumawa siya ng imitasyon ni Tamo upang makakuha ng mapusyaw na asul para sa kanyang ama. Ibinigay sa kanya ng lalaki ang lobo, at nahulaan na darating siya para kumuha ng isa para sa kanyang sarili ngayon, ngunit hindi bumalik si Kotaro. Diretso niyang dinala ang lobo kay Carino at hiniling sa kanya na iguhit ang mukha ng isang lalaki, babae, at kanilang mga magulang sa kanila dahil maganda ang kanyang pagguhit. Si Carino ay natuwa at nag-sketch sa mga lobo, at isinulat ni Kotaro ang kanilang mga pamagat sa likod. Nang maglaon ng pabalik na ang lalaking nagbibigay ng balon mula sa trabaho, nakita niya si Kotaro na nilalaro ang lahat ng mga lobo na nakatali sa kanyang baywang. Pakiramdam niya ay niloko siya ng isang bata, ngunit pagkatapos ay nakita niya na ginawa niya itong mga pamalit para sa kanyang pamilya. Naging emosyonal ang lalaki nang makita ang malungkot na bata na naglalaro ng mga lobo, at umaasa na magtatagal ang mga ito. Kinabukasan, sa pag-alis ni Kotaro sa paaralan, dumating si Carino para sunduin siya, at napagkamalan siya ng guro na kanyang nakatatandang kapatid. Habang naglalakad sila pauwi, nakatanggap si Carino ng tawag mula sa kanyang editor tungkol sa manga, at sinabi niya kay Kotaro na isasali siya sa buwanang pagpupulong. Sinabi sa kanya ni Kotaro na kailangan niya ng isang nasa hustong gulang na kasama niya upang hindi siya mabuli, at nagboluntaryo siyang punan ang tungkuling iyon tulad ng isang tunay na lalaki, sa kabila ng pagsasabi sa kanya ni Carino na huwag sumama. Sumama si Kotaro sa kanyang pakikipagpulong sa editor na napagkakamalan siyang anak. Matapos linawin ng hindi pagkakaunawaan, ipinakita ni Carino ang manuskrito sa editor, na nagsabing hindi niya gusto ang kanyang lumang estilo ng pagguhit ngunit sumabat si Kotaro at ipinahayag na sapat na ang pagguhit. Sinabi niya sa editor na ihinto ang labis na pag-iisip, at hinihiling sa kanya na ipakita kung gaano kahusay ang kanyang pagguhit bago punahin ang iba. Pinatahimik siya ni Carino bago niya siya pinaalis, at pagkatapos ay umalis papuntang washroom. Sa kanyang kawalan, hiniling ni Kotaro sa editor ang kanyang matapat na opinyon tungkol kay Carino, at sumagot siya na ang kanyang lakas ay ang kanyang storyline ngunit siya ay mahina sa ibang mga bagay. Sinasabi niya na ibinibigay niya ang kanyang tapat na feedback kay Carino upang mapagbuti niya ang kanyang mga guhit, na nakumbinsi si Kotaro na hindi niya ito ginagawa para i-bully siya. Sa pag-uwi ni Kotaro kasama si Carino mamaya, napagpasyahan niya na ang editor ay tila isang mabuting tao. Tinanong siya ni Carino kung bakit siya sumama sa kanya, at sumagot si Kotaro na gusto niyang bayaran siya sa pagsama sa kanya kahit saan. Ipinahayag niya na siya ang tagapag-alaga ni Carino mula ngayon at sasamahan din siya sa susunod na ginagawa niya. Di nagtagal, binisita ni Kotaro si Tamo at pinigilan siya sa sobrang lapit gamit ang kanyang espada. Hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya sa pamimili dahil siya ang may pinakamagaling na pananamit sa lahat ng mga lalaking kilala niya, at gusto rin niyang maging isang mahusay na mananamit na lalaki. Madaling pumayag si Tamo na sumama sa kanya, at bumisita sila sa isang shopping mall kung saan lahat ay nakakatitig sa kanila dahil sa kanya. Habang nagpapalit si Kotaro, nakaupo si Tamo sa labas, tinanong siya kung sino ang babaeng gusto niyang mapabilib. Sumagot si Kotaro na hindi siya nagbibihis para sa sino man, at pumasok si Tamo sa loob, humihiling sa kanya na maging tapat sa kanyang nararamdaman. Sa sandaling iyon, isang pulis ang dumating doon, sinabi na ang headquarters ang nagpadala sa kanya.
Tinanong niya si Tamo tungkol sa relasyon nila ng lalaki sa dressing room bago lumaki ang usapin. Lumabas si Kotaro at tinanong ang lahat kung mukhang cool siya. Pag-uwi nila, tinanong siya ni Tamo kung sino ang gusto niyang mapabilib, at sumagot si Kotaro na gusto niyang magustuhan siya ng lahat. Nakita niya sa TV na gusto ng lahat ang mga nakaistilong tao, kaya gusto rin niyang maging cool at stylish. Umupo si Tamo sa harap niya at tinanong si Kotaro kung ayaw niyang hindi siya magugustuhan. Kinumpirma ito ni Kotaro, ngunit si Tamo ay nagsasabi sa kanya na kahit na ang mga nakaistilong tao, mga taong katulad niya, ay kinasusuklaman minsan, kaya hindi lahat magugustuhan siya. Sa sandaling iyon, dumating ang isa pang pulis upang hulihin si Tamo, ngunit ipinagtanggol siya ni Kotaro, na sinasabi na siya ay kanyang kapitbahay at isang kaibigan. Nang maglaon, si Mizaki ay gumagawa ng kanyang trabaho sa isang bar lounge nang malaman niyang si Kotaro ay dumating doon bilang isang customer. Siya ay nagtataka at sinabi sa kanya na hindi sila naglilingkod sa mga bata, ngunit siya ay naninindigan sa kanyang pagsama sa kanya habang siya ay umiinom. Nagmamadali si Mizaki na tawagan si Carino, ngunit sa oras na bumalik siya, naakit ni Kotaro ang ilang tao sa kanyang mga cute na kilos. Napabuntong hininga si Carino at hinayla si Kotaro palayo, hinihiling sa kanya na huwag magdulot ng anumang gulo para kay Mizaki. Gayunpaman, hindi sumuko si Kotaro at bumalik sa bar kinabukasan, hiniling kay Mizaki na samahan siyang muli. Sinabi niya sa kanya na ang lugar na ito ay hindi angkop para sa kanya, at kung gusto niya itong makita, maaari niyang bisitahin ang kanyang tahanan. Iyon ay nagpapaalala sa kanya ng kaganapan ilang araw na ang nakakaraan, nang si Kotaro ay nakikipagtsaa at merienda kasama niya. Gayunpaman, nakatanggap siya ng tawag mula sa landlord noon at sinabi kay Kotaro na iniisip niya kung dapat niyang i-renew ang kanyang kontrata, or lumipat sa ibang lugar. Sinabi niya kay Kotaro na malamang dito siya titira, ngunit sa oras na iyon, lumabas na ito ng silid at dumiretso kay Carino para humingi ng payo, na hindi alam ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Carino na kung siya ang nasa kanyang lugar pupunta siya sa bar ni Mizaki at pipiliin niya itong gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Ginawa iyon ni Kotaro, at ngayon ay tinanong niya si Mizaki kung ilang beses niya ito kailangang piliin para manatili ito sa kanya magpakailanman. Marahan niyang tinatapik ang ulo nito, habang sinasabi sa kanya na lagi siyang mananatili sa tabi niya, at hinawakan ni Kotaro ang kanyang damit gamit ang maliliit na kamay nito. Ilang sandali pa, tumakbo si Carino para kunin si Kotaro, ngunit nagpa siya si Mizaki na ilibre silang dalawa ngayon. Ngunit sa lalong madaling panahon ay pinagsisihan niya ang kanyang desisyon, habang sinimula ng dalawang lalaki na tingnan ng ibang mga babae at hindi siya pinansin. Makalipas ang ilang araw, nasa picnic date sina Kotaro at Mizaki nang dumating si Carino na may dalang ice cream. Ibinigay nila sa kanya ang masamang pagbati, sinasabing hindi man lang siya iniimbitahan, ngunit pinasama pa rin siya sa kanila. Kumakain si Kotaro ng ice cream na parang ngayon lang nakatikim nito, at pinapahid ang lahat sa kanyang mukha. Plano ni na Mizaki at Carino na kunan siya ng mga larawan, ngunit nagsimulang umiling si Kotaro, na sinasabing siya ay allergy sa mga larawan. Hinahabol nila si Kotaro para sa mga larawan habang siya ay tumatakbo, at si Carino ay naubusan ng lakas. Habang hinahabol ni Mizaki si Kotaro, nakakuha si Carino ng ideya, kaya inilabas niya ang kanyang sketchbook at sinimulang i-sketch ang mga ito. Nang maglaon, sa kanilang pag-uwi, sinabi ni Mizaki na si Kotaro ay umiwas sa kamera ng mas mahusay kaysa sa kanyang ama na umiwas sa kanyang mga responsibilidad, at sinabi ni Carino na itinago niya ang kanyang mukha kahit nasa larawan ng entrance ceremony. Muling sinabi sa kanila ni Kotaro na siya ay allergic sa pagkuha ng kanyang mga larawan, habang naaalala niya ang isang kakilakilabot na alaala. Nasa ampunan siya nang pumunta doon ang galit na galit niyang ama para hanapin siya dahil nasa website ang picture niya. Si Kotaro ay natakot, at mula sa araw na iyon, nagsimula siyang magalit sa pagkuha ng kanyang mga larawan. Kinabukasan, habang dinadala ni Carino si Kotaro papuntang paaralan, inabutan niya ito ng isang papel. Binuksan ito ni Kotaro upang makita ang isang sketch niya at ni Mizaki na nag-e-enjoy sa kanilang picnic, at namumula siya habang hinihiling niya kay Carino na kulayan ito. Makalipas ang ilang araw, may bisita si Kotaro na mukhang kinakabahan sa pakikipagkita sa kanya. Ang babae ay si Kobayashi, isang junior lawyer sa firm na humahawak sa kaso ni Kotaro, at siya ang naatasang magbigay sa kanya ng kanyang allowance.
Natigilan si Kobayashi nang makitang napakabata pa ng kanyang kliyente, at binigyan siya ni Kotaro ng malugod na pagtanggap habang pinapasok siya nito. Nag-toast sila ng gatas, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagkanta ng tinong anime na may temang kanta para sa kanya bago siya bigyan ng pagkain. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ni Kobayashi ang kanyang allowance, at binigyan siya ni Kotaro ng isang return gift. Pagkatapos nito, tinanong niya ang babae kung saan nanggagaling ang perang ito, at naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang amo tungkol sa pakikitungo kay Kotaro. Ang pera ay mula sa life insurance ng kanyang ina, ngunit pinahintulutan lamang siyang sabihin na ito ay donasyon mula sa isang mabait na tao. Dahil walang ideya si Kotaro tungkol sa kanyang pagkasawi, maraming beses nang narinig ni Kotaro ang tugon na iyon, at sinasabi niyang mabait siya sa mga abogadong pumupunta sa kanya dahil gusto rin niyang iparating ang kanyang kabaitan sa donor. Naiwang tulala si Kobayashi, at sa pag-alis niya sa bahay ni Kotaro, naabutan niya ang kanyang amo na dumating para sunduin siya. Hiniling niya sa kanya na tingnan ang regalo, at nakita niya ang isang journal tungkol sa nakaraang linggo ni Kotaro. Sinabi ng amo niya na palaging binibigyan sila ni Kotaro ng journal na ito para malaman ng mabait na taong nagpadala sa kanya ng pera na maayos ang kanyang pamumuhay. Napailing si Kobayashi, at nanunumpa siya na pagbubutihin niya ang kanyang trabaho sa pag-aalaga kay Kotaro. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Kotaro ang kanyang kaibigan na si Kakoro, na pagkakamalang kanyang ina ang kanyang kasambahay. Sinabi ng kasambahay kay Kotaro na ang mga magulang ni Kakoro ay abala sa pagtatrabaho, kaya siya ang nag-aalaga sa kanya sa araw. Habang ang dalawang lalaki ay nagbubuklod sa kanilang pagmamahal para sa tinong anime, napansin ni Kotaro na si Kakoro ay isang spoiled brat na umaasa sa kasambahay para sa lahat, marahil ay pinupunasan pa ang kanyang pang-ibaba pagkatapos gumamit ng banyo tuwing umaga. Kaya sa kanilang susunod na pagkikita, dinadala ni Kotaro ang kanyang kaibigan sa pagsasanay sa kaligtasan. Naglakad sila ng mahabang paglalakad patungo sa ilog kung saan tinuruan ni Kotaro si Kakoro na gumawa ng mga pamangwit mula sa mga chopstick at pinahuli siya ng isda. Gayunpaman, si Kakoro ay isang mahinang bata at nagsimulang umiyak pagkatapos nakagatin ng isda ang kanyang mga daliri, humihingi ng tulong kay Kotaro. Sinabihan siya ni Kotaro na maging matapang at huwag nang umasa sa iba para sa bawat maliit na bagay. Kinuha ni Kakoro ang kanyang mga tagubilin at naging matapang, na nakahuli ng ilan pang crayfish. Pagkatapos ay idineklara ni Kotaro na kakainin nila ang mga nilalang na ito ngayon, at dinala ang nagulat na si Kakoro sa kanyang apartment. Binibigyan ni Kotaro ang kanyang kaibigan ng cooking show vibes, habang sinasabi niyang mayroon na siyang nilan isang crayfish. Dahil nangangailangan ng oras upang gawin ang paglilinis, sinimulan niyang magplano ng tamang paraan upang maihanda ito para sa isang bagong dating, at sinabi ni Kakoro na hindi na nila ito kailangang lutuin dahil maaari niyang hilingin sa kanyang kasambahay na gawin ito palagi. Niyugyug siya ni Kotaro, tinanong siya kung ano ang gagawin niya kung wala siyang pera or mga matatanda na tutulong sa kanya, at napagtanto ni Kakoro na hindi siya tatagal ng isang araw na ganoon. Sinabi ni Kotaro na ito ang eksaktong dahilan kung bakit dapat silang umasa sa kanilang sarili, at sinusundan siya ni Kakoro habang nagluluto sila ng ilang pagkaing dagat. Habang nagluluto, sinabi ni Kakoro kay Kotaro na kung sakaling malungkot siya sa pag-iisa, maaari niya itong tawagan, at muli silang mangisda, na nagpapasaya sa kanya. Kinabukasan, pinuntahan ni Carino si Kotaro mula sa paaralan at nalaman niyang may nosebleed siya. Tinanong niya kung sino ang babae na naging sanhi nito, ngunit ipinaliwanag ng guro na naglalaro sila ng dodgeball ngayon, at sinalo ni Kotaro ang isang bola gamit ang kanyang mukha, na humantong sa pagdurugo ng kanyang ilong. Upang maiwasan iyon sa hinaharap, hiniling ni Kotaro kay Carino na turuan siya kung paano sumalo ng bola, at matagumpay niyang nahuli ito ngunit muli gamit ang kanyang mukha. Kahit gaano pa kabagal ang paghagis ni Carino, laging tumatama ang bola sa mukha ni Kotaro, at gusto niyang malaman kung may sikreto ang pagsalo nito. Inulit lang ni Carino ang sinabi sa kanya ng kanyang high school volleyball coach, at sinabing ang paghagis at pagsalo ng bola ay parang nakikipag-usap. Ang pagdinig nito ay lumiwanag sa mga mata ni Kotaro, ngunit habang hinihiling ni Carino na magsanay siyang maghagis, tumanggi siya, at sinabing ang kanyang espesyalidad ay ang pagsalo.
Sa susunod na araw, may isa pang laro ng dodgeball, at ginagamit ni Kutero ang kanyang espesyal na kasanayan upang ipagtanggol ang kanyang mga kasamahan sa koponan, sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng tama sa kanyang mukha, na isang ligtas na lugar, at hindi siya naa-out kahit na matamaan sa bawat oras. Nang dumating si Carino para sunduin siya, nakita niyang gulo-gulo na ang bata at pumayag na sanayin siya muli. Ang mga resulta ay pareho. Ang mga kaganapan ay tulad ng kahapon, at hiniling ni Carino kay Kutero na matutong umiwas. Tumanggi si Kutero na gawin iyon dahil nangangahulugan ito na hindi niya pinapansin ang kanyang mga kaibigan na naghagis ng bola. Pinaalalahanan niya si Carino na sinabi niyang ang paghagis at pagsalo ng bola ay parang nakikipag-usap, at ayaw niyang hindi marinig ang kanyang mga kaibigan. Habang ginagawa niya iyon, naalala ni Kutero noong gumuhit siya ng mga sketch at ipinakita ito sa kanyang ina, ngunit abala ito sa kanyang telepono at hindi siya pinansin. Ayaw ni Kutero na masaktan ang sinuman sa pamamagitan ng pagbabalewala sa kanila ng ganoon, at naiintindihan ni Carino ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring palaging ang tumatanggap at dapat subukang ihagis din ang bola upang siya ay maunawaan. Ang kanyang mga salita ay nakakaantig kay Kutero, at sa susunod na araw ay mahimalang nasasalo niya ang dodgeball gamit ang kanyang mga kamay, at habang nasasalo ni Kakoro ang kanyang paghagis, pinuri niya siya. Hindi nagtagal, sinabi ni Kutero kay Carino ang tungkol sa isang birthday party sa kindergarten. Pagbalik nila sa kanilang mga apartment, hinulaan ni Carino kung ano ang nangyayari at tinanong si Kutero kung malapit na ang kanyang kaarawan, na kanyang kinumpirma. Sa sandaling sabihin niya ito, nagpakita sina Mizaki at Tamo sa kanilang mga apartment at ipinahayag na mag-oorganisa sila ng isang birthday party para kay Kutero. Wala kasing alam si Kutero sa mga birthday party, at naisip niya na ito ay isang paraan upang kumain ng cake at hipan ang kandila. Kaya laking gulat niya nang sabihin ni Mizaki na dapat silang magdiwang dahil nagpapasalamat sila sa pagsilang niya. Nagpasya si Kutero na magsimulang maghanda para sa kanyang birthday party, at magsanay upang dagdagan ang kapasidad ng kanyang baga sa pamamagitan ng paghihip sa mga walang laman na bote. Sa wakas ay dumating na ang araw ng kanyang kaarawan, at namangha siyang makita ang kanyang cake. Habang humaharap si Mizaki at ang iba pa para magsuot ng ilang cool na accessories sa party, kinuha ni Kutero ang cake at tumakbo palayo, nag-iwan ng note na hinihiramin niya ang cake. Tumatakbo siya sa lokal na parke upang ipagdiwang ang mga kaarawan ng lahat ng mga ligaw na pusa na kanyang pinaglalaroan. Inilalagay niya ang lahat ng kandila na mayroon siya sa cake, at kinantahan ng pusa ng happy birthday bago hinaipan ang mga kandila at ang cake sa kanilang mga mukha. Hingal na hingal siya at saka sinabihan ang mga pusa na ipinagdiriwang niya ang kanilang kaarawan dahil natutuwa siyang ipinanganak sila. Sinimulan siyang dilaan ng mga pusa, at kinukuha niya ito bilang tanda ng kanilang kaligayahan. Di nagtagal, binisita si Kutero ng kaibigan niyang si Takiyo, at gusto niyang tumakas mula sa kanyang nag-aalalang pamilya. Inaanyayahan niya si Kutero na sumama sa kanya upang malaya silang gumala at gumawa ng kung ano-ano. Sinabihan siya ni Kutero na pahalagahan ang kanyang pamilya, ngunit tumugon si Takiyo na kung mawawala sila, ang kanilang pamilya ang magpapahalaga sa kanila. Napagtanto ni Kutero ang kanyang punto at sumama, bumibili ng merienda para sa kanilang dalawa. Naglalaro sila sa isang parke at kumakain ng merienda, at si Takiyo ay nagseselos na si Kutero ay walang limitasyon sa kanyang budget sa merienda, at walang sino man ang nagsabi sa kanya na huwag mag-isa sa paglalakbay sa mga tren. Sinabi ni Kutero na ang kanyang buhay ay walang dapat pagselosan, ngunit hindi siya naiintindihan ni Takiyo. Malapit na ang gabi, at inanyayahan ni Kutero ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Takiyo na mag-aalala ang mga magulang ni Kutero sa kanya dahil buong araw siyang nawawala sa bahay. Ngunit nang malaman niyang wala ang kanyang mga magulang, nakonsensya siya at nalungkot, kaya tumakbo siya pauwi. Habang siya ay naiwang mag-isa, naisip ni Kutero na walang mag-aalala sa kanya kahit maglayas siya. Ngunit pagkatapos ay tumakbo si Carino sa kanya, na sinasabing tumakbo siya sa bathhouse ng 3 beses upang hanapin siya. Si Kutero ay taos-pusong humihingi ng paumanhin sa pag-aalala sa kanya, na napagtanto na may mag-aalala sa kanya pagkatapos ng lahat. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na binibisita ni Kobayashi si Kutero upang ibigay sa kanya ang kanyang allowance, at palagi siyang nagpapakita ng palabas para sa kanya.
Sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang makipaglaro, ngunit napansin ni Kotaro na siya ay palaging naninigas at nagtatanong sa kanya kung mayroon siyang itinatago mula sa kanya. Nataranta si Kobayashi, ngunit pagkatapos ay isang mailman ang nagbel at iniwan ang parsela ni Carino kay Kotaro dahil wala siya sa bahay. Nalaman ni Kotaro na ang parsela ay isang pakete ng mga inumin, at agad siyang nagbuhos ng inumin para kay Kobayashi. Si Kobayashi sa una ay nag-aalangan, ngunit ang isang inumin ay humahantong sa isa pa, at siya ay nagiging isang lasing na tiyahin sa bawat Christmas party. Tumawa si Kobayashi, tinawag si Kotaro na pasaway ngunit pinupuri ang kanyang pagganap, at natutuwa siyang makitang hindi siya kumikilos ngayon. Sinasamantala ni Kotaro ang pagkakataong ito para tanungin siya kung ang pera ay talagang donasyon mula sa isang mabait na tao, at halos nasa mood si Kobayashi na sabihin ang totoo. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na ang pera ay talagang mula sa isang mabait na tao at pagkatapos ay nagsimulang humingi ng tawad kay Kotaro. Nakatulog siya ng ganoon, at tinakpan siya ni Kotaro ng isang maliit na kumot na nagpapasalamat sa kanyang pagiging matapat. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon ng unang pagkikita-kita ang mga magulang at guro sa paaralan ni Kotaro, at pumunta si Carino doon bilang kanyang tagapag-alaga. Ang lahat ay naiinis sa kung gaano siya kakulit at kawalang interes, at sa kanilang pag-alis, pinag-uusapan ng mga magulang kung gaano kagulo ang pamilya ni Kotaro at may tatlong weirdo na nagsisilbing tagapag-alaga niya. Naawa din ang pinuno ng Parents Association sa bata dahil ganoon din ang impresyon nito kay Carino. Di nagtagal, nagdaos siya ng isang pulong tungkol sa taunang pista sa kindergarten, at hiniling sa mga magulang na magboluntaryong maghanda para dito. Walang gustong gawin iyon, ngunit itinaas ni Carino ang kanyang kamay, sinasabing kaya niyang gawin ang lahat ng mga gawain ng mag-isa, para makapagpahinga ang iba. Tinawag niya si Mizaki, Tamo, ang kanyang editor at ang clerk sa convenience store para sa tulong, at tumulong sa pag-aayos ng isang masayang party. Ang pinuno ng Parents Association ay nagpapasalamat sa kanya para sa pagboluntaryo, at siya ay tumugon na ito ay mahirap na trabaho, ngunit dahil dito ay nagpangiti si Kotaro. Sinabi ng babae na naantig siya sa kung paano niya iniisip ang kaligayahan ni Kotaro bago kumilos. Sinagot ni Carino na kahit anong gawin niya at ng kanyang mga kapitbahay ay hindi sila tunay na magulang ni Kotaro, at mas mabuti kung narito sila. Gayunpaman, sa tingin ng babae ay isa na itong perpektong magulang. Pagkalipas ng ilang araw, ang mga bata sa kindergarten ni Kotaro ay nilalamig at may sipon. Nakalimutan ni Takiyo ang kanyang mga tisyo sa bahay, kaya inalok siya ng kanyang mga kaibigan na bigyan siya. Ganoon din ang ginagawa ni Kotaro, ngunit nabigla ang lahat na gumagamit siya ng mga pangmatandang tisyo, at hindi ang mga may mga karakter na anime na nakaguhit sa mga ito. Nang maglaon, pumunta si Kotaro para sa pamimili ng tisyo kasama si Carino, at mayroon siyang ilang matalinong pag-uusap tungkol sa kalidad ng tisyo kasama ang clerk doon bago bumili ng isa sa mga pinakamahal. Nagulat si Carino sa interes ng mga lalaki sa tisyo, at kahit na naglalakad sila pauwi, tinuturuan siya ni Kotaro tungkol sa mga benepisyo ng mamahaling tisyo, at sinabing matamis ang mga ito. Sa gabi, habang iginuguhit ni Carino ang kanyang manga, ang programa sa TV ay nagpapakita ng isang panayam kung saan sinabi ng isang lalaki na noong bata pa siya, ang kanyang mga magulang ay hindi umuuwi ng ilang araw. Wala siyang pera, kaya madalas siyang kumain ng tisyo para mawala ang kanyang gutom, at kung mas maganda ang kalidad, mas matamis ang mga ito. Ang realisasyon ay tumama kay Carino at sa susunod na mamili siya kasama si Kotaro, tinanong niya ito kung kumakain siya ng mga tisyo, at kinumpirma niya ito. Binibigyan siya ni Carino ng mga mura na tisyo, na sinasabi sa kanya na hindi na niya kailangan pang kumain ng tisyo, at napagtanto din ito ni Kotaro sa araw na iyon. Nagluluto si Kotaro ng masaganang hapunan para sa kanyang sarili, at pinatunog ni Carino ang doorbell para sa ilang negosyong nauugnay sa apartment. Habang kumakain, namangha si Carino sa dami at sari-saring pagkain na niluto niya, at sakto namang dumating din si Mizaki doon. Nagulat siya na marunong magluto si Kotaro, at nagtanong kung maaari siyang magluto para sa kanya. Pumayag si Kotaro dito, at nang alam na darating si Mizaki, sinabi ni Carino na sasama rin siya sa kanila. Sa susunod na araw, dumating ang tatlong tagapag-alaga ni Kotaro upang kumain ng hapunan kasama niya, at sabik silang naghihintay para sa buffet. Gayunpaman, si Kotaro ay nagtatanghal ng isang solong ulam sa kanila, at lahat ay nagulat dahil sila ay umaasa para sa isang mas malawak na iba't ibang mga lutuin.
Tinanong ni Carino si Kotaro kung wala nang iba, at pinagalitan siya ni na Mizaki at Tamo dahil sa pagiging insensitive. Nagsimula silang kumain at pinuri na si Kotaro ay kabilang sa entablado ng MasterChef. Masaya si Kotaro na makatanggap ng kanilang mga papuri, at sa palagay niya ay hindi na niya kailangan pang magluto ng maraming pagkain para may makasama siya ngayon, dahil mayroon siyang mga bisitang gagampanan ang tungkuling iyon. Kinabukasan sa paaralan, ngumiti ang guro bago pumasok sa klase. Sinabi niya sa mga bata ang tungkol sa programa ng Parents' Day na malapit nang mangyari, at tinanong sila kung anong papel ang gusto nilang gampanan sa isang skit. Nagboluntaryo si Kotaro na maging nakangiting anak at lahat ay nagulat dahil hindi pa nila siya nakitang ngumiti. Sinabi ni Kotaro na siya ay mahusay sa paglalagay ng mga ngiti, habang ipinapakita niya ang kanyang maliwanag na ngiti sa buong klase, at lahat, kabilang ang guro, ay namangha. Nang maglaon, tinanong niya si Carino tungkol sa mga pangkalahatang ekspresyon ni Kotaro, at nang malaman niya na palagi itong naka-poker face, sinabi niya sa kanya kung ano ang nangyari sa klase. Sumagot si Carino na si Kotaro ay nahaharap sa maraming problema sa murang edad, at sa makatuwid ay maaaring nakaipon siya ng ilang mga kasanayan upang pasayahin ang iba. Hindi nagtagal ay ginanap ang skit ng Parents' Day, at pagkatapos nito, pinuri ng guro ang ngiti ni Kotaro. Sinabi niya na mas mabuti kung maipapakita niya ang kanyang natural na ngiti, ngunit tumugon si Kotaro na nahihirapan siyang gawin ito. Napagtanto ni Kotaro na ang teacher niya ay katulad din niya at dapat niya ding ipakita ang kanyang natural na ngiti. Sinabi niya na napapansin niya ito base sa aksyon niya, at ngumiti lang sa kanya ang nasurpresa na teacher habang tinatapik ang kanyang ulo. Sa gabi, isa sa mga kaibigan ni Kotaro mula sa dati niyang ampunan ang bumisita sa kanya sa tuktok ng isang burol, dahil minsan silang nangako na makakakita ng meteor shower na magkasama. Nang nakita ng lalaking nagngangalang Rio si Kotaro, sinimulan niyang kantahin ang tinong na may temang kanta, at sinamahan siya ni Kotaro. Umupo sila at nag-usap tungkol sa kung paano nagmamadaling umalis si Kotaro sa orphanage, matapos matuklasan ng kanyang ama na nandoon siya. Bago umalis, ipinakita ni Rio kay Kotaro ang kanyang koleksyon ng night sky photography, at inalok na turuan siya kung paano gamitin ang camera. Nang maglaon, nangangako silang makakakita ng meteor shower ng magkasama, at pinasalamatan ni Rio si Kotaro sa pag-alala sa pangako. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Kotaro sa pagkuha ng kamera ni Rio nang umalis siya sa orphanage dahil gusto niya ito. Ibinalik ni Rio ang kamera at ibinigay kay Kotaro ang memory card, sinabing ang bagay na ito ay naglalaman ng kanilang mga alaala sa orphanage. Nagpasalamat si Kotaro sa kanya, at pagkatapos ay nagsimula ang meteor shower. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Kotaro ang editor ni Carino dala ang kanyang manuskrito dahil bumagsak si Carino sa pasilyo dahil sa sipon. Napansin ng editor na si Kotaro ay nag-iisang pumunta rito. Pagkatapos nito, nagsimulang magtanong sa kanya si Kotaro tungkol sa kanyang trabaho, at sinabihan siyang alagaan ang kanyang sarili dahil palagi siyang mukhang pagod. Ang sagot niya ay inaalagaan siya ng mabuti ng kanyang asawa. Hindi makapaniwala si Kotaro na isang lalaki na nagtatrabaho kahit linggo ay may asawa at mga anak. Agad niyang ibinalik ang manuskrito, at sinabihan ng editor na gumugol ng oras kasama ang kanyang mga anak dahil linggo ngayon. Napagtanto iyon ng editor, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang larwang espada ni Kotaro at sinabi sa kanya ang tungkol sa koleksyon ng mga laruan sa kanilang opisina. Sinabi ni Kotaro na wala siyang interes sa mga laruan, ngunit sa sandaling marinig niya na naroon din ang mga paninda ng tinong, kaagad siyang pumayag na sumama sa lalaki. Namangha siya habang nakikita niya ang mga laruan na tinong, at kasing laki ng manika, ngunit pagkatapos ay pakiramdam niya ay sinusubukan siya ng editor na tuksuhin kung kailan dapat niyang gugulin ang oras na ito kasama ang kanyang mga anak. Kinabukasan, binisita ng editor si Carino at sinabi sa kanya na nakilala niya si Kotaro kahapon. Dahil palagi siyang mature, gusto ng editor na pasyalan siya sa seksyon ng mga laruan para maging bata siya. Ngunit sa huli, nauwi sa hindi pagkakontento sa kanya dahil pakiramdam niya ay kinukuha niya ang oras ng ibang may tatay. Gayunpaman, paglabas niya ng apartment, nilapitan ni Kotaro ang lalaki at sinabing gusto niya ng isa pang paglalakbay sa seksyon ng mga laruan sa kanilang opisina, ngunit kung ito ay sa isang karaniwang araw. Pagkalipas ng ilang linggo, nag-shopping sina Kotaro at Carino at nakita ang clerk doon na may malaking baby bump.
Walang kamalayan sa pagbubuntis, nagpa siya si Kutero na bilhin ang lahat ng mga pagkain sa tindahan dahil natatakot siyang tumaba ang babae sa pagkain nito. Kinabukasan, nakasalubong siya nito at tinanong kung tumataba siya dahil pinapakain nila ang lahat ng natitira sa tindahan. Ang babae ay tumatawa habang sinasabi niya kay Kutero na mayroong isang sanggol sa loob, at tinanong niya ito kung bakit siya kumain ng isa. Siya ay tumugon na ang mga sanggol ay ginawa sa tiyan ng ina kapag ang isang lalaki at babae ay nagmamahalan, at si Kutero ay nagtataka kung siya ay ginawa rin ng may pagmamahal. Sinabi sa kanya ng clerk na ang kanyang mga magulang ay dapat na mahal ang isa't isa upang maipanganak siya. Sinabi niya na ang mga bata ay kayamanan ng mga magulang na nagpapasaya sa kanila, ngunit hindi siya mapalagay sa pagdinig nito. Hindi mapigilan ni Kutero ang pag-iisip tungkol sa kanyang mga salita, at iniisip kung mahal ng kanyang mga magulang ang isa't isa at kung ginagawa ba niya ang kanyang bahagi upang mapasaya sila. Di nagtagal, dumating si Kobayashi upang ibigay sa kanya ang kanyang allowance, at ibinigay ni Kutero ang regalo sa pagbabalik gaya ng dati. Binasa niya ang kanyang lingguhang tala-arawan, at nalaman na gusto niyang sabihin sa mabait na donor na gagawin niya ang kanyang makakaya upang maging isang mabait na bata. Pagkalipas ng ilang araw, binati ng bagong nangungupahan sa parehong gusali si Kutero, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang Ayota, natitira sa ibaba ng apartment ng isang buwan. Binibigyan ni Ayota si Kutero ng regalo, at pagkatapos ay agad na nagpapatuloy sa paghiling. Hiniling niya kay Kutero na maging kaibigan niya sa loob ng isang buwang pananatili niya rito para sa kanyang business trip, dahil mabilis siyang malungkot, at sumang-ayon kaagad si Kutero. Sa gabi, nakita ni Carino si Kutero na umaalis papunta sa paligan ng mas maaga kaysa sa karaniwan, at nalaman niyang nangako siya kay Ayota na bibisita sila sa bathhouse ng magkasama mula ngayon. Sinabi ni Kutero na kahit na hindi siya gumawa ng ganoong pangako kay Carino, pakiramdam niya ay dapat niyang sabihin sa kanya. Ito ay isang advance, at hindi iniisip ni Carino. Pagkatapos ay idinagdag ni Kutero na ihahatid siya ni Ayota at sesunduan siya sa paaralan araw-araw sa loob ng isang buwan, kaya gusto niyang hindi magselos si Carino. Ang kanyang mga reaksyon ay iba na sinasabing hindi siya nagseselos. Di nagtagal, nagsimulang gumugol ng maraming oras si Kutero kasama si Ayota at nalaman nilang pareho sila ng pag-iisip pagdating sa kanilang mga kagustuhan sa merienda. Umuulan sa labas, kaya si Ayota ay gumagamit ng mga kagamitang metal upang lumikha ng pansamantalang mga instrumentong pangmusika, at si Kutero ay tumitig sa kanya ng may pagtataka. Kinabukasan, binati ni Ayota si Carino, na nagpapasalamat sa kanya sa pag-aalaga kay Kutero. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Ayota kung gaano niya alam ang tungkol sa mga magulang at pananalapi ni Kutero, at malinaw na sinabi sa kanya ni Carino na hindi siya dapat manghimasok sa pribadong buhay ng isang tao, at magalang na umalis si Ayota. Ngunit sa gabi, tinatawagan niya ang kanyang amo, sinasabi sa kanya na natagpuan na niya ang kanyang anak. Kinabukasan, napansin ni Tamo si Kutero na lumalapit kay Ayota, at hindi niya mapigilan ang kanyang selos. Agad niyang pinuntahan si Carino at kinakalampag siya, nagtatanong kung paano niya hinahayaan ang isang estranghero na makalapit kay Kutero. Tinanong ni Carino si Tamo ng kanyang mga pananaw kay Ayota, at agad niyang sinagot na siguradong sketchy ang lalaki. Sa talang iyon, sinabi sa kanya ni Carino na kanina pa hinahanap ni Ayota ang personal na impormasyon ni Kutero. Alam ni Tamo kung ano ang ibig sabihin nito, at sa gabi habang ginagawa ng Ayota ang kanyang pananaliksik kay Kutero, banibisita niya ito. Pumasok sina Tamo at Carino sa silid, kasama si Tamo na humarap kay Ayota tungkol sa pagiging isang detective. Iniabot niya sa kanya ang isang bundle ng mga pera at sinabihan ang kanyang tunay na layunin. Kaagad na ibinulse ni Ayota ang pera, at ipinahayag na narito siya para hanapin si Kutero sa utos ng kanyang ama. Idinagdag niya na lumipat si Kutero dito upang makatakas mula sa mga kamay ng kanyang ama, na nasa ilalim ng restraining order. Sinasabi niya na gagawin niya ang kanyang trabaho, at iuulat ang lokasyong ito sa kanyang kliyente anuman ang mangyari. Pagkatapos nito, sinabi niya na ang isang batang tulad niya ay hindi magiging masaya na mamuhay ng mag-isa, na nagpapagalit kay Tamo. Malapit na siyang umatake nang dumating doon si Kutero para sa pagbisita sa bathhouse, at aktibong ipinagtatanggol si Ayota. Umalis si Tamo dahil ayaw niyang malaman ni Kutero ang totoo, at sinundan siya ni Carino na iniisip pa rin ang sinabi ni Ayota.
Samantala, si Kutero at Ayota ay patuloy na nagkakasundo, ngunit pagkabalik nila mula sa paligan, tinanong siya ni Kutero kung sasabihin niya sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang address. Natigilan ang lalaki dahil hindi niya inaasahan na mahuhuli siya. Kinabukasan, pinindot ni Kutero ang doorbell ni Carino, sinabihan siyang ihatid siya sa paaralan dahil nagmamadaling umalis si Ayota sa kanyang silid. Matapos ihatid si Kutero sa kindergarten, si Carino ay tumakbo pabalik upang sabihin kay Tamo ang tungkol dito, na natatakot na ang detective ay tumakbo pagkatapos na mahuli ang tunay na pakay, ngunit huli na. Sa sandaling iyon, dumating din doon si Ms. Aki, at pagkatapos malaman ang katotohanan, ang tatlong magulang ni Kutero ay umupo sa labas ng gate ng paaralan upang bantayan siya. Nang maglaon, pinalibutan nila siya na parang isang VIP at sinasabing dapat nilang tiyakin na ligtas siya sa panganib. Sinasabi ni Kutero na siya ay sapat na malakas upang alagaan ang kanyang sarili, ngunit hindi sila tumitigil at patuloy na pinoprotektahan siya kahit saan. Sa gabi, ninas sa kanila si Kutero at tumakas na sinasabi sa kanila na huwag tratuhin siyang parang isang mahina. Bumalik siya sa bahay at nagsimulang magsanay nang pinindot ni Carino ang doorbell at tinanong si Kutero kung bakit gusto niyang mamuhay ng mag-isa. Sumasagot siya na gusto niyang lumakas ngunit wala siyang sinasabing iba. Kinabukasan, nag-aalala ang parent trio kay Kutero nang biglang dumating doon ni Ayota. Maghahadyas na sana ng kamay si Tamo, ngunit pinigilan siya ni Carino at Ms. Aki. Sinabi sa kanila ni Ayota ang tungkol sa kanyang misyon, ngunit dumating doon si Kutero, kaya nagpasya siyang i-escort muna siya sa parke. Sa parke, inaangkin ni Ayota na ang tatay ni Kutero ay nasa sabik na malaman ang kanyang address at malamang na kumilos sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi niya ibinigay sa kanya ang tunay na address kundi isang dummy address lamang upang ilayo si Kutero sa kapahamakan. Ipinakita niya ang mga marka ng paso sa kanyang tiyan, at sinabing ginamit siya ng kanyang mga magulang bilang ashtray, kaya alam niya kung ano ang maaaring pagdaanan ni Kutero. Kaya naman nagtaksil siya sa kanyang kliyente para protektahan siya. Sinabi ni Ayota na nahulaan na ni Kutero ang kanyang relasyon sa kanyang ama dahil nilalaro niya ang parehong mga laro na alam ng kanyang ama na gusto niya si Kutero. Pagkatapos, na-corner siya tungkol sa katotohanan at hiniling na huwag sabihin sa kanyang ama ang kanyang address hanggang sa lumakas siya. Sinabi ni Ayota na tinanggap niya ang kanyang kahilingan, ngunit hindi rin niya alam ang mga dahilan ni Kutero. Gayunpaman, habang pinapagalitan ni Kutero ang kanyang kaibigan dahil sa pagiging mahina, ibinunyag niya na sinisisi niya ang kanyang kahinaan sa kanyang ama na naging masamang tao. Nais niyang lumakas upang maibalik niya siya sa landas ng katwiran, at muling makasama niya. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, sinabi ni Ayota na malamang na hindi maintindihan ng tatay ni Kutero ang nararamdaman ng kanyang anak, at ang pagkakataon niyang maging mabuting tao ay malapit na sa katotohanan. Nagpasya si Carino na tulungan siya at hinamon si Kutero sa isang karera. Kahit na matapos ang isang maling pagsisimula, natalo si Carino sa isang 5 taong gulang na bata, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagturo sa kanya tungkol sa paglaki ng mas malakas sa tulong ng isang karibal. Sinabi niya kay Kutero na dapat silang lumakas, at ang kanyang mga mata ay lumiwanag, habang tinatanggap niya ang kanyang alok. Sinasabi ni Tamo na wala itong magandang maidudulot sa mahabang panahon, ngunit naniniwala si Carino na sa ganitong paraan matutulungan niya si Kutero na manatiling masayahin hanggang sa maunawaan niya na mali ang kanyang diskarte. Hindi nagtagal, tumawag ang isang grupo sa numero ni Kutero sa pag-aakalang ito ang numero ng matandang mag-asawa na madaling matarget. Humingi siya ng pera sa matandang babae, na sinasabing pamangkin niya, ngunit sumagot si Kutero na binabantayan lang niya ang bahay para sa matandang lalaki at sinabihan ang grupo na tumawag muli sa loob ng 5 minuto. Eksaktong ginawa iyon ng lalaki, ngunit paulit-ulit na sinasabi ni Kutero sa kanya ang parehong bagay hanggang sa siya ay mabaygo. Nalaman ng grupo na si Kutero ay nasa kindergarten at nabubuhay nang wala ang kanyang mga magulang. Naaalala niya ang kanyang anak na lagi niyang napapabayaan. Habang nakikipag-usap siya kay Kutero, lalo siyang nagsisisi na iniwan niya ang kanyang pamilya. Puputulan na niya ang tawag nang sabihin ni Kutero na ang kanyang boses ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama noong siya ay mabait pa. Hinihiling niya sa lalaki na purihin siya, at pinuri siya ng lalaki at nagpas siyang umalis sa linyang ito ng trabaho para bumalik sa kanyang pamilya. Kinabukasan, habang pauwi na sina Kutero at Ayota mula sa paaralan, lumabas si Ms. Aki at ipinahayag na nawawala ang kanyang damit na panloob.
Tumakbo sina Carino at Tamo pagkatapos marinig ito, at habang sinasabi niya na nawala ito sa tambak ng maruruming labahan, lahat ng lalaki ay nagsimulang mag-isip ng mga bagay-bagay. Nagboluntaryo si Ayota na tumulong dahil isa siyang detective, at nagpa siya si Kutero na suportahan din siya. Madali para kay Ayota na mahanap ang ninakaw na damit na panloob sa beranda ni Carino, na pinaghahampas mula sa lahat ng panig. Sinabi ni Kutero na hindi niya akalain na gagawin niya ito. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Ayota na ito ay gawa ng isang pusa, at nahanap na rin niya ang salarin. Pinupuri ni Kutero ang kanyang mga kasanayan, ngunit sinabi ni Ayota na ang kanyang linya ng trabaho ay isang bagay na dapat ipagmalaki dahil madalas niyang kailanganin na linlanggan ang mga tao upang magbago ang kanyang isip. Binisita siya ni Kutero kinabukasan, na sinasabing nawala ang lahat ng mga kahon mula sa kanyang bahay, at kailangan niya ng isang detective upang mahanap ang mga ito. Pumunta si Ayota sa silid ni Kutero at nakakita ng tinte sa mesa, na humahantong sa kanila kay Carino, na nagsasabing hiniram niya ang mga kahon ngunit nawala ang mga ito. Naamoy ni Ayota ang pabango ni Mizaki at pumunta sa kanya, at inulit niya ang parehong bagay bago ibinigay sa kanya ang salaming pang-araw ni Tamo. Habang nakikipag-usap si Ayota sa kanya, inakusahan siya ni Tamo na nagnakaw ng mga kahon at sinabing dapat din nilang suriin ang kanyang silid. Dinala siya ni Ayota sa kanyang silid, at nalaman na nagsagawa si Kutero ng isang sorpresang farewell party para sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Kutero si Ayota dahil ang kanyang trabaho para sa kanyang ama ay tapos na, maaari ba niya itong ituring na isang tunay na kaibigan ngayon? Pagkatapos ay binigyan niya siya ng isang kahon na naglalaman ng isang magnifying glass, upang matulungan siya sa kanyang gawaing detective bilang kanyang regalo sa pamamaalam. Pagkalipas ng ilang araw, habang si Carino ay malapit nang kunin si Kutero pabalik sa paaralan, isang batang babae na nagngangalang Ana ang lumapit kay Kutero at hiniling na makipaglaro sa kanya ngayon. Nilapitan ng ina ni Ana si Carino, at tinanong kung ayos lang sa kanyang anak na bisitahin ang bahay ni Kutero at maglaro doon hanggang gabi. Lumingon siya kay Kutero, na nagbigay ng kanyang selyo ng pag-apruba. Inihatid sila ni Carino pauwi at nalaman na si Ana ay medyo katulad ni Kutero sa mga tuntunin ng palagiang poker face, at mature na pag-uugali. Nakarating sila sa bahay at tahimik na nagkatitagan ng matagal bago nagmungkahi si Carino na maglaro sila ng baraha. Kinabukasan, gustong bumalik ni Ana sa kabila ng pagsasabi na nakakainip ang paglalaro ng baraha kay Kutero. Siya ay tumugon na siya ay may mahusay na mga kasanayan upang pasayahin ang mga babaeng nasa hustong gulang, ngunit si Ana ay may ilang taon upang maabot ang yugtong iyon. Araw-araw, umuuwi si Ana kasama si Kutero, na nagsimula ring makaramdam na mas nagiging masaya siyang makipaglaro sa iba. Sumagot siya na ayos lang dahil gusto rin siya ng kanyang ina na makipaglaro sa kanya. Biglang naging may saysay ang lahat kay Carino, nang maalala niya na may mga babaeng nag-uusap tungkol sa pagkabangkarote ng ama ni Ana. Pagdating ng kanyang ina para sunduin siya ng gabing iyon, hinarap siya ni Carino, tinanong kung pinapadala niya ang kanyang anak na babae upang makipaglaro kay Kutero dahil ayaw niyang makakita siya ng mga kabahayan na mas mayaman kaysa sa kanila. Nagulat siya, at hiniling ni Carino sa kanya na huwag i-disrespect si Kutero ng ganoon dahil sa kabila ng lahat, sinisikap niyang manirahan dito. Naiwan siyang tulali, at habang iniuwi niya si Ana, tinanong niya kung masaya ba siyang makipaglaro kay Kutero. Sumagot si Ana na hindi ito nakakatuwa, ngunit nakaramdam siya ng saya nang ngumingiti ang kanyang ina kapag nakikipaglaro ito sa kanya. Napagtanto ng babae ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad sa kanyang anak. Di nagtagal, dumating ang taglamig, at ang isa sa mga kaklase ni Kutero, si Kaijo, ay nagkasakit. Napagtanto na mayroon siyang kasaysayan ng pagkakaroon ng sakit, binisita siya ni Kutero sa infirmary sa oras ng pahinga sa tanghalian at binigyan siya ng isang orange. Sinabi na ang pagkuha ng mga bitamina ay magpapalakas sa kanya tulad niya, at hindi siya magkakaroon ng anumang mga sakit. Kinabukasan, si Kutero ay nahawaan sa lagnat ni Kaijo ngunit tumangging kilalanin ito at magpagamot. Kahit na sinusubukan ng guro na dalhin siya sa infirmary, tinawagan niya si Carino, na nagsabi sa kanya na bumalik sa bahay, ngunit tumanggi si Kutero, sinabi na ang isang malakas na tao na tulad niya ay hindi posibleng magkasakit. Sa sandaling iyon, sinabi ni Kaijo sa guro na may sakit siya, at dinala siya nito sa nurse. Sinundan siya ni Kutero at tinanong siya kung bakit madaling umamin na masama ang pakiramdam niya, at kung hindi siya natatakot sa mga taong iniisip na siya ay mahina.
Napangiti si Kaijo habang sinasabi na gusto rin niyang makipaglaro sa lahat, pero higit pa riyan, ayaw niyang may magkasakit, kaya kailangan niyang magtiis hanggang sa bumuti ang pakiramdam niya. Napagtanto ni Kotaro ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin kay Kaijo na sinasabi na siya ay talagang isang malakas na tao. Pagkatapos ay lumingon siya kay Karino, at sinabi na dapat din silang umuwi. Kinabukasan, binisita ni Kobayashi si Kotaro sa kanyang day off at hiniling sa kanya na samahan siya. Pumayag si Kotaro, at habang sumasakay sila sa tren, ipinahayag ni Kobayashi na gusto niyang bumili ng apartment gamit ang kanyang ipon ngunit walang karanasan dito. Kaya gusto niyang humingi ng tulong sa isang eksperto tulad ni Kotaro. Siya ay masaya na tumulong, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay masyadong maingay. Nang makarating sila sa apartment, sinubukan ni Kobayashi na likhain ang kapaligiran kung saan sila talaga nakatira, ngunit mukhang hindi masaya si Kotaro. Ang totoo ay matagal nang nakatira si Kotaro sa apartment na ito kasama ang kanyang mga magulang, at may masasakit na alaala sa lugar na ito. Binalaan siya ng amo ni Kobayashi tungkol sa pagdala kay Kotaro doon, ngunit naisip niya na ito ay isang magandang ideya. Iniisip lang ni Kotaro na kamukha nito ang apartment na tinitirhan niya noon, ngunit may nakita siyang kakaibang marka sa isang pader na nag-aalis ng lahat ng kanyang pagdududa. Nang makita ang kanyang reaksyon, hiniling ni Kobayashi sa ahente na bigyan sila ng ilang oras dito. Makalipas ang ilang araw, naghahanap ng nakakain na halamang gamot si Kotaro sa kagubatan ng may tatlong magkakapatid na pumunta doon sa parehong dahilan. Ang mga nakababatang kapatid ay kumapit sa kanilang kapatid, nagrereklamo na sila ay nagugutom, at sinabi niya sa kanila na maghintay habang nagsisimula siyang maghanap ng ilang halamang gamot. Tinanong ni Kotaro kung bakit siya nakatsinelas sa malamig na panahon, at sumagot ang bata na hindi niya kayang bumili ng pagkain, kaya ang sapatos ay wala sa kanyang budget. Nalaman niyang nag-iisa si Kotaro, at naisip niyang umalis din ang kanyang mga magulang para bumili ng gatas tulad ng kanyang mga magulang. Hiniling niya kay Kotaro na bantayan sandali ang kanyang mga kapatid, na sinasabi na mayroon siyang mahalagang gagawin ng mag-isa. Na-stalk si Kotaro kasama ang dalawang bata sa loob ng mahigit 2 oras, at nagpas siyang iuwi sila bago magdilim. Gayunpaman, pagdating nila sa apartment, nadatnan nila ang nakatatandang kapatid na kumakain ng chips habang nagtatago sa kanyang mga kapatid. Malungkot niyang ibinibigay sa kanila ang kanyang chips, at sinabihan si Kotaro na minsan ay gusto na lang niyang mapag-isa at hindi bantayan ang kanyang mga kapatid. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ina ay nag-iwan sa kanila ng kaunting pera at sinabi sa kanya na alagaan ang mga bata, ngunit ngayon ay hindi niya ito gusto. Pinagalitan siya ni Kotaro, sinabi na dapat niyang gawin ang ipinagagawa sa kanya ng kanyang ina, ngunit nagsimulang umiyak ang bata habang sinasabi niya na dapat siyang intindihin ni Kotaro dahil pareho silang iniwan ng kanilang mga ina. At hindi nagpipigil si Kotaro habang sinisigaw na hindi siya pinabayaan ng kanyang ina. Ang bata ay sobrang nainis, at siya ay bumalik sa kanyang tahanan habang iniisip ni Kotaro ang kanyang ina. Isang araw, sinabi niya sa kanya na hindi na siya titira sa tatay ni Kotaro, at pagkatapos ay umiyak siya bago niya inayos ang kanyang bag ng tuluyan. Bago siya umalis, hiniling niya kay Kotaro na alagaan ang kanyang sarili kahit nawala siya, at sa paraang iyon ay maaaring bumalik siya para sa kanya balang araw. Naniniwala pa rin siya sa mga salita nito, at tumanggi siyang tanggapin na siya ay inabandona. Makalipas ang ilang araw, nang bumisita siya sa tatlong magkakapatid, narinig niya ang mga taong nagsasabing kinuha sila ng child services at dahil hindi na bumalik ang kanilang mga magulang. Ngunit iniisip pa rin ni Kotaro na hindi sila pinabayaan. Kinabukasan, nilinis niya ng maigi ang kanyang higaan at nagbigay ng masiglang pagbati kay Karino, dahil plano niyang mamuhay ng buo tulad ng hiniling sa kanya ng kanyang ina. Di nagtagal pagkatapos noon, binigyan ni Kotaro si Mizaki ng ilang matamis na ibinigay sa kanya ng landlord, at gaya ng nakasanayan, dumating din doon si Karino. Habang nag-uusap sila at nag-aaway, nakatanggap si Mizaki ng text mula sa kanyang kasintahan tungkol sa pakikipagkita sa kanya, at tinanggal niya ang kanyang mensahe dahil siya gustong makipaghiwalay. Sa telebisyon, ipinapakita ang trailer para sa bagong Teen-ong movie, at ang mga mata ni Kotaro ay nagsimulang kumikinang habang nakikita niya ito. Tinanong siya ni Mizaki kung talagang gusto niya ang karton, at ginagaya niya si Teen-ong, sinabing gusto niyang maging malakas din tulad niya. Napagtanto ni Mizaki kung gaano siya kaina nang marinig ang kanyang mga salita, at sa gabi, sinusundan siya ng kanyang kasintahan sa bahay sa kabila ng pag-aatubili niyang makipagkita sa kanya.
Kinaumagahan, sinalubong siya ni Kotaro at Carino habang nakasuot siya ng maskara, ngunit nakita ng matalas na mata ni Kotaro ang pinsala sa kanyang mukha. Napagtantong hindi siya mananalo laban sa kanya, nagpa siya si Mizaki na sabihin kay Kotaro at Carino ang tungkol sa kanyang kasintahan na nakipag-date lamang sa kanya dahil gusto niya ng pera. Nang sinubukan niyang makipaghiwalay sa kanya kahapon, sinaktan siya nito. Sinabi ni Carino na dapat nilang ipaalam kaagad sa pulisya, at si Tamo ay dumating sa sandaling iyon, na nagsasabing dapat nilang laktawan ang bahaging iyon at gawing punching bag ang lalaki. Si Kotaro ay may isa pang solusyon, at hiniling niya kay Mizaki na umalis kaagad sa apartment na ito at sa kanyang trabaho dahil alam ng kanyang kasintahan ang tungkol sa kanila. Ipinaalala niya sa kanya ang kanyang pangako na manatili sa kanya, at kahit na sinabi ni Carino na tumawag sa pulis ay mas mahusay, ngunit si Kotaro ay naninindigan na dapat itong umalis bago lumala ang mga bagay. Pagkatapos noon, patuloy siyang nagdo-doorbell sa apartment ni Mizaki para guluhin siya at para makaalis siya ng apartment. Ngunit nahuli niya siya at sinabing hindi na niya kailangang pumunta kahit saan kung tatawag siya ng pulis. Tutol si Kotaro at sinabing kung tatawag siya ng pulis, magiging masamang tao ang kanyang kasintahan. Masasabi niyang may natitira pa itong nararamdaman para sa kanya, at ayaw niyang gawing masamang tao siya nito. Malungkot na sinabi sa kanya ni Kotaro na tinawagan niya ang mga pulis sa kanyang ama at ginawa siyang masamang tao, ngunit ayaw niyang maulit ng ibang tao ang pagkakamali. Natigilan si Mizaki nang marinig ang kanyang mga salita at nagpas siyang tanggapin ang kanyang mungkahi. Maya-maya, handa na siyang umalis, at si Kotaro ay nakasuot ng maskara upang itago ang kanyang mukha habang binabati siya nito. Sinabi ni Mizaki kay Kotaro na hindi mali ang ginawa niya sa kanyang ama at sa katagalan, ito ang magiging pinakamagandang bagay para sa kanilang dalawa. Sinabi niya sa pulisya ang tungkol sa kanyang kasintahan, ngunit dahil hindi ito naaresto, nasa panganib pa rin siya at kailangan ng umalis sa apartment ngayon. Humingi ng paumanhin si Mizaki kay Kotaro, na sinasabing hindi niya matutupad ang pangakong mananatili siya sa piling niya magpakailanman, ngunit tumugon siya na hindi niya natatanda ang gumawa ng ganoong pangako. Nagsisimula siyang umiyak habang niyayakap niya si Kotaro, inaalala ang lahat ng masasayang sandali na magkasama sila, at pagkatapos ay pinasalamatan siya sa lahat. Pagkatapos niyang mawala, mahigpit na kumapit si Kotaro sa kanyang mga tinuturing na mga ama na nagsasabi sa kanya na walang mag-iisip na mahina siya sa pag-iyak ngayon, ngunit itinanggi niya na umiiyak siya. Pagkalipas ng ilang araw, gusto ni Carino na dalhin si Kotaro sa tinong movie, ngunit ipinapamukha niya na siya ang gustong manood nito dahil sa trabaho. Agad na pumayag si Kotaro na maglingkod bilang kanyang tagapag-alaga, at sa paaralan, narinig ito ng mga ina ng kanyang mga kaibigan at hiniling kay Carino na isama rin ang kanilang mga anak. Hindi siya makatanggi, kaya ngayon ay natigil siya sa pag-aalaga sa 3 bata na nagbibigay sa kanya ng impyerno bago pa man sila makarating sa sinehan. Gusto ng 3 lalaki na panoorin ang Jurassic Park movie, at nagpa siya si Kotaro na panoorin ito kasama nila sa halip na si Tinong. Pinipilit ng mga bata si Carino na bilhan sila ng popcorn, at ginagawa lang niya iyon dahil ayaw niyang magmukhang masama si Kotaro sa harap ng kanyang mga kaibigan. Kahit sa pelikula, stuck siya sa pag-aalaga sa mga bata. Pagkatapos ng pelikula, hiniling nila sa kanya na dalhin sila sa game arcade, at si Carino ay malapit nang sumuko nang sabihin ni Kotaro sa kanyang mga kaibigan na si Carino ay isang manga artist, at hindi nila siya dapat pilitin. Umalis siya, at hindi nagtagal ay bumalik ang 3 lalaki kasama ang kanilang mga ina. Si Carino ay nakalupasay sa lupa na nanunumpa na hindi na sila muling dadalhin sa isang pelikula, at si Kotaro ay umupo sa tabi niya ng tahimik. Tinanong siya ni Carino kung ano ang nangyari, at sumagot si Kotaro na mukhang nagsasaya siya kasama ang kanyang mga kaibigan noong siya ay dapat na maging tagapag-alaga niya. Nagsimulang tumawa si Carino nang marinig na nagseselos si Kotaro, at pagkatapos ay sinabi sa kanya na manunood siya ng isa pang pelikula, at sa pagkakataong ito ay ang tinong movie. Sinabi ni Kotaro na wala siyang pagpipilian sa kasong iyon, at sumama sa kanya para sa isa pang round ng movie. Habang tinatangkilik niya ang walang laman na palabas, si Carino ay sobrang naiinip sa palabas. Kinabukasan, dumating si Tamo upang yakapin si Kotaro dahil hindi na niya muling nakita ang kanyang anak mula nang sabihin sa kanya ng kanyang hiwalay na asawa na kinasusuklaman niya ito. Hinawakan ni Kotaro si Tamo gamit ang kanyang espada, ngunit pinahihintulutan pa rin siyang isigaw ang kanyang mga problema.
Pagkalipas ng ilang araw, nakahanap si Kutero ng isang kaina-hinalang batang lalaki na sumilip sa apartment na parang isang siga kapag nahuli. Gayunpaman, lumambot ang kanyang mga ekspresyon nang malaman niyang dito nakatira si Kutero, at maaaring kilala niya ang kanyang ama. Ang unang hula ni Kutero ay si Carino, na nanlalamig sa pagiging isang tatay na pinaghihinalaan, ngunit sinabi ng bata na ang kanyang ama ay hindi mukhang isang hindi mapagkakatiwalaang lalaki. Di nagtagal, naunawaan ni Kutero na si Tamo ang ama ng bata, at hinihintay nila itong bumalik mula sa kanyang trabaho. Ang pangalan ng batang lalaki ay Yamero, at nang sabihin ni Kutero na kinasusuklaman niya ang kanyang ama, sinabi niya na ang kanyang ina ay isang babaeng sinungaling. Sa sandaling iyon, dumating si Tamo upang makipaglaro kay Kutero, at siya ay natigilan nang makita niya ang kanyang anak. Doon, tinanong niya kung bakit siya naririto, at sumagot si Yamero na inilihim ito ng kanyang ina. Gusto niyang makipagkita siya, kaya hinanap niya ang kanyang address at pumunta rito nang hindi sinasabi sa kanyang ina. Gayunpaman, sa halip na maging masaya, sinabihan ni Tamo si Yamero na umuwi kaagad dahil hindi siya nasisiyahan na siya ay napunta rito. Sinabi niya na kahit nailihim ng kanyang ina ang mga bagay, dapat niyang sundin ang mga patakaran at makipagkita lamang sa kanya kapag pinapayagan. Tinawag niya ang kanyang dating asawa upang kunin siya pabalik, at linisin ang lahat sa kanya bago umalis. Sinabi ni Tamo kay Yamero na sa susunod ay magkikita sila ng maayos, at pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa pagpapaalis sa kanya ng ganoon. Umiiyak si Yamero pero naiintindihan naman daw niya ito. Pagkaalis pa lamang niya, tinusok ni Kutero si Tamo, tinanong siya kung bakit siya mahigpit nang sa wakas ay nakipagkita sa kanya ang kanyang anak. Sumagot siya na kahit na gusto niyang makasama si Yamero, ayaw niyang lumaki siya na lumalabag sa mga patakaran ng walang dahilan. Naiintindihan ni Kutero na ito ang mahigpit na pag-ibig ni Tamo, at tumugon siya na baka ganito rin ang tatay ni Kutero. Nanlaki ang mga mata ni Kutero nang sabihin ni Tamo na mali na tratuhin siya ng masama ng kanyang ama, ngunit gusto niyang maniwala na mahal din siya nito. Pagkatapos ay nagsimulang umiyak si Tamo, at pinuri siya ni Kutero sa pagpigil sa kanyang mga luha noong narito si Yamero. Hindi nagtagal, lumipat ang isang office lady na nagngangalang Maya sa silid na binakante ni Mizaki. Naramdaman ni Carino ang girl boss vibes mula sa kanya, ngunit si Maya pala ay isang parang lola na nag-lecture sa kanya at kay Tamo sa hindi paghiwalay ng kanilang mga basura ng maayos. Gayunpaman, labis niyang pinupuri si Kutero at iba pang mga bata, habang nagtatapon ng basura. Naalala ni Carino na natarante siya nang marinig niya ang tungkol sa isang bata sa apartment, at inilagay niya ang numero ng mga pulis sa kanyang speed dial sakaling magkaroon ng anumang emergency. Gayunpaman, mukhang masaya si Kutero sa pakikipaglaro sa kanya, at nagtataka si Carino kung saan napunta ang kanyang normal na perception at sensitivity. Kinabukasan, hiniling ni Carino na sunduin ni Maya si Kutero mula sa paaralan dahil abala sila ni Tamo ngayon. Sa kabila ng kanyang kaba, tinanggap niya ang kanyang kahilingan, at sa gabi, sinabi ni Kutero kay Carino na dumating si Maya upang sunduin siya sa isang taxi. Sinabi niya na mabilis ang biyahe, at mukhang ipinilit niya ang sarili. Nang maglaon, humingi ng tawad si Carino kay Maya dahil sa biglaang paghiling nito sa maghapon. Pagkatapos, sinabi niya na malinaw sa araw na hindi siya komportable sa mga bata. Siya ay nabigla, at sinabi ni Carino na napansin din ito ni Kutero, kaya hindi niya dapat ipilit ang sarili. Gayunpaman, naluluha si Maya habang sinasabi na ang buhay para sa mga babaeng hindi mahilig sa bata ay talagang mahirap, at siya ay hinusgahan para sa kanyang kalikasan. Sinusubukan niyang baguhin ito, at walang ibang tao ang makapagsasabi sa kanya na sumuko. Kinabukasan, hinabol muli ni Kutero si Maya at sinabi sa kanya na may pagkakataon na ang kanyang mga magulang ay hindi rin komportable sa kanya, ngunit nalampasan nila ito, at tutulungan niya itong gawin ito. Napagtanto ni Carino na kahit na mukhang ginugulo niya si Maya, talagang iniisip ni Kutero ang kanyang kapakanan. Makalipas ang ilang araw, si Maya ay sinusubaybayan si Kutero nang biglang dumating doon ni Carino. Sinabi niya na si Kutero ay nagbago sa mga nakaraang araw, at si Carino ay dumiretso sa kanya at tinawag siyang chubby. Walang pakialam si Kutero, na sinasabing mahalaga ang pagkain para maging malusog, at kinumpirma ni Carino na hindi siya kumakain ng tisyo gaya ng nakaugalian. Pagkatapos ay napansin ni Kutero si Maya, kaya sinimulan niya itong habulin muli.
Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Maya si Carino tungkol sa pagkain ng tissue, at ipinaliwanag niya na ginagawa iyon ni Cutero noong siya ay napabayan ng kanyang mga magulang. Sigurado siyang hindi ito ang dahilan ng pagtaas ng timbang niya. Pagkatapos ay nakita ni Maya ang poster para sa buwanang pagpupulong ng Asosasyon ng mga Magulang tungkol sa pagkain sa paaralan. Nag-volunteer siya na sumali dito dahil nag-aral siya ng nutrisyon, at binalaan siya ni Carino laban dito, na sinasabing ito ay tulad ng paglalakad sa isang haunted house para sa kanya. Napagtanto ni Maya na tama siya pagkatapos siyang mapalibutan ng mga estudyante sa kindergarten, at pinagsisisihan ang pagpunta rito. Wala siyang nakitang problema sa menu sa paaralan, ngunit pagkatapos ay ang lahat ng mga kaibigan ni Cutero ay nagsimulang magbigay ng kanilang mga pagkain sa kanya upang ubusin, at tumakbo sa labas upang maglaro. Tinanggap silang lahat ni Cutero at patuloy na kumakain, habang pinupuri siya ng ibang mga magulang dahil hindi siya mapili. Tinanong siya ni Maya kung nasasarapan siya sa pagkain, at sumagot siya na wala siyang pakialam, ngunit hindi niya may iwan ang pagkain sa harap niya. Nasaktan siya nang marinig ito, at napagtanto na hindi nag-aaksaya ng pagkain si Cutero dahil alam niya ang halaga nito. Nakikita rin ito ng guro at ng ibang mga magulang, at kalaunan ay nagpasya silang turuan ang ibang mga estudyante na huwag ibigay ang kanilang mga natirang pagkain kay Cutero. Masaya si Maya tungkol doon, ngunit pagkatapos ay hiniling ni Cutero sa kanyang mga kaibigan na sundan siya sa paghabol sa kanya, at pakiramdam niya ay masasawi siya sa atake sa puso sa ganitong bilis. Pagkalipas ng ilang araw, pumayat si Cutero, at sa kanyang pagbabalik mula sa grocery shopping, nakakita siya ng kakaibang hugis na bato at sinabi kay Carino na dumiretso ito sa kanyang koleksyon. Nalilito si Carino, at ipinaliwanag ni Cutero na mayroon siyang koleksyon ng mga kawili-wiling bagay na minsan ay sinasamba niya habang humihigop ng gatas. Nang maglaon sa araw na iyon, naglagay si Cutero ng tiket upang tingnan ang kanyang koleksyon sa mga letterbox ng mga kapitbahay, at nagtipon sila sa harap ng kanyang tahanan. Tinatanggap sila ni Cutero at ipinakita sa kanila ang lahat ng uri ng mga bagay na kinokolekta niya sa mga nakaraang taon. Nandoon ang mga drawing na ginawa ni Carino para sa kanya, pati na rin ang mga cloth bag na ginamit niya sa pamimili kasama si Tamo. Napansin ni Maya ang isang pares ng guwantes, at sinabi ni Cutero na ginamit ito ng kanyang ina upang hawakan siya. Nabigla si Maya dahil alam niya ang ibig sabihin nito. Hiniling niya kay Cutero na itapon ang mga ito at nagiging masyadong agresibo kapag tumanggi ito. Noong bata pa siya, ang nanay ni Maya ay laging nakasuot ng guwantes para bihisan siya at alagaan siya. Isang araw narinig niyang sinabi niya na naiinis siya sa sarili niyang anak at hindi niya kayang hawakan ito ng diretso. Doon nakuha ni Maya ang kanyang child repellent jeans, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang itapon ni Cutero ang mga guwantes na iyon. Humingi ng paumanhin sa kanya si Cutero at sinabing sa kabila ng pagiging hindi komportable sa kanya, ang kanyang ina ay nagsuot ng guwantes upang alagaan siya, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito maitatapon. Nang maglaon, sinabi ni Maya kina Carino at Tamo na batid niya ang masakit na pakiramdam kapag hawak ng isang ina ang kanyang anak gamit ang guwantes, at gusto niyang alisin ito para kay Cutero. Sumagot si Carino na kahit na ang masakit na alaalang iyon ay isang bagay na pinanghahawakan ni Cutero, habang ipinapaalala nito sa kanya ang kanyang ina. Sa loob ng kanyang silid, nararamdaman ni Cutero na hanggat mayroon siyang guwantes, hindi mahihirapan ang kanyang ina sa paghawak sa kanya sa tuwing siya ay bumalik. Pagkalipas ng ilang araw, sumali si Cutero sa isang soccer club sa kanyang paaralan at nagsanay kasama ang isang senior na nagngangalang Hayashi. Tumakbo si Cutero para ipasa ang bola sa kanya ngunit nalampasan ito ng 1 milya, at pagkatapos ay tumanggi na tanggapin ang kanyang pagkabigo, na sinasabing ito ay isang pagkukunwari. Nang maglaon, tinuruan siya ni Hayashi na ay juggle ang bola, at sinipa niya ito diretso sa kanyang mukha. Habang pinapagalitan siya ni Hayashi, sinisigawan ng coach ang mga estudyante na umalis sa field. Nang inig si Hayashi nang marinig ang kanyang boses, ngunit sinabi niyang walang mali kapag nagpahayag ng pag-aalala si Cutero. Makalipas ang ilang araw, may laban ang kanilang koponan sa ibang paaralan, at parehong kumpiyansa sina Hayashi at Cutero sa kanilang mga kakayahan. Naka-score si Hayashi ng ilang goal, at habang sinasabi niya kay Cutero na pagbutihin ang kanyang laro, sumigaw ang coach ng visiting team, na muling nagpang-inag sa kanya. Nagpapatuloy ang laro, at nag-freeze si Hayashi na parang hayop sa harap ng mga headlight kapag sumigaw ang coach, at hinayaan niyang manako ang bola.
Ang trauma niya na laging napapagalitan ng galit ng mga magulang ay nagpapabalisa sa kanya, at hindi niya mapigil ang manginig. Biglang hinawakan ni Kotaro ang kanyang kamay at sinabing natutunan niya ang pamamaraang ito upang huminahon mula sa isang kaibigan. Sinabi niya kay Hayashi na walang nagagalit sa kanya ngayon, at bumalik siya sa katinoan habang tumatakbo siya pabalik sa laro. Sinundan ni Kotaro si Hayashi, na naglunsad ng isang shot sa net ngunit hinaranggan ito ng goalkeeper. Ang bola ay diretsyong lumilipad patungo kay Kotaro, na gumagamit ng kanyang espesyal na kasanayan at humarang sa bola gamit ang kanyang mukha, na umiskor ng mapagpasyang goal para sa kanyang koponan. Sa susunod na linggo, pumunta si Kotaro sa kanyang dentista para sa isang regular na pagsusuri at paglilinis. Naghihinala ang receptionist sa dentista, na tumatagal ng paggamot sa mga bata at sinasabing ginagamit niya ang dagdag na oras para makipagtsikahan. Siya ay nagtitiis sa paggamot at nalaman na talagang pinag-uusapan nila ang mga nakagawiang bagay. Sa pag-alis ni Kotaro, dumating ang dentista para pag-alitan ang receptionist dahil sa pag-eavesdrop niya kanina. Nagtataka pa rin siya kung bakit naglalaan siya ng oras para makipag-usap sa mga bata, at binibigkas niya ang kwento kung paano ito nagsimula noon pa man. Mayroon siyang isang tahimik na batang babae na pasyente na may kakilakilabot na mga cavities, at tila hindi siya inaalagaan ng kanyang ina. Sinabi sa kanya ng dentista ang tungkol sa susunod na appointment sa isang linggo, ngunit tumakbo ang batang babae sa ospital isang araw bago ang appointment, nagrereklamo tungkol sa isang kakilakilabot na sakit ng ngipin. Puno ang schedule kaya binigyan siya ng dentista ng pain reliever at pinaalis siya, na hiniling na sumama sa kanyang ina sa susunod na araw. Gayunpaman, hindi na bumalik ang batang babae, at nang maglaon ay kinuha siya sa kustodiya ng mga serbisyo ng bata matapos siyang maging talagang mahina. Sinabi ng dentista na dapat ay napansin niya kanina na hindi inaalagaan ang batang babae, tulad ng nakita niya ang kanyang mga cavity. Mula sa araw na iyon, nagpasya siyang maglaan ng oras habang ginagamot ang mga bata, para masabi nila sa kanya kung may bumabagabag sa kanila, at si Kotaro ay isang kaso lamang. Hindi nagtagal, magsisimula na ang tag-ulan, at isang gabi, nakita ni Maya si Kotaro sa harap ng istasyon na nag-aalok ng serbisyo ng pagbabahagi ng mga payong sa mga taong nakalimutan ang kanilang payong. Inaanyayahan siya nito, ngunit tumanggi ito, na sinasabing nasa kanya ang kanyang payong. Gayunpaman, ang serbisyo ng pagbabahagi ng payong ni Kotaro ay talagang sikat sa ibang mga tao, at ang kanyang mga regular na customer ay pumili para gamitin ang payong. Kinabukasan, nakita ni Maya si Kotaro na ginagawa ang parehong bagay, at tila ipinagmamalaki niya na mabasa ang kanyang balikat upang mapanatiling ligtas ang kanyang kasama. Kinabukasan, muli niya itong nakita sa labas ng istasyon at sinabing basa ang balikat nito. Ngunit sinasabi ni Kotaro na ito ang paraan ng pagbahagi ng payong na itinuro sa kanya ng kanyang master. Tinanong siya ni Maya kung ano ang kwento sa likod nito, at sinabi ni Kotaro na isang araw ay binahagi siya ng kanyang amo ng payong at itinuro sa kanya na ang pagbabahagi ng payong ay isang pag-aalaga, at ang pagpapabasa ng balikat ay ang patunay niyan. Napagtanto ni Maya na ang master sa kwento ay ang ama ni Kotaro noong siya ay mabuting tao. Naaalala siya ni Kotaro pati na rin ang kanyang ina, na walang pakialam kung nabasa ang kanyang anak sa ulan. Kaya naman gusto ni Kotaro na maging pro sa pagbabahagi ng mga payong, at base ng kanyang mga balikat. Ang kanyang determinasyon ay nagpapasabik kay Maya, at sa pamamagitan nito, hinihiling ni Maya kay Kotaro na ibahagi sa kanya ang natitira nitong payong. Makalipas ang ilang araw, naglalakad pa uwi sina Kotaro at Corino habang nag-aaway kung ang saging ay inihahalo sa curry or hindi. Kapag pinigilan sila ng sobrang magiliw na lalaki, gusto ni Corino na bumalik bago siya lumapit sa kanila, ngunit tumakbo si Kotaro sa lalaki, tinawag siyang Tatsuya. Habang binabati nila ang isa't isa sa kanilang kakaiba at nakakalokong paraan, tinanong ni Corino si Kotaro kung kilala niya ang lalaki. Ipinaliwanag ni Kotaro na si Tatsuya ay isa sa kanyang mga kaibigan sa orphanage, at pagkatapos ay inanyayahan siya. Naghahanda si Kotaro ng tanghalian habang nag-uusap sila, at tinanong siya ni Tatsuya tungkol kay Corino. Nang malaman niya na magkapitbahay sila, binalaan niya si Kotaro na huwag masyadong pabayaan ang kanyang pagbabantay sa paligid niya. Pagkatapos nito, tinanong niya si Kotaro tungkol sa kanyang lingguhang allowance at sinabi na mayroon siyang pabor na hihilingin sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Kobayashi si Corino at nataman ang ilong nito habang binubuksan niya ang pinto.
Nandito siya para kausapin siya tungkol sa kung paano siya hinihiling ni Kotaro na dagdagan ang halaga ng kanyang allowance bawat linggo, at tila hindi nasisiyahan dito. Tinanong niya siya kung alam niya ang dahilan, at mayroon siyang ideya. Kinagabihan, umalis si Tatsuya sa silid ni Kotaro. Nang harapin siya ni Karino tungkol sa pananalapi ni Kotaro, sinabi ni Tatsuya na, dahil matalik silang magkaibigan, pinaplano niyang isama si Kotaro, at para doon, kailangan niya ng dagdag na pera. Ibinasura niya ang pag-aalala ni Karino, kapitbahay lang daw siya habang siya ay matalik na kaibigan ni Kotaro, kaya alam niya kung ano ang makakabuti para sa kanya. Iniulat ito ni Karino kay Kobayashi, na sa palagay niya ay kakaiba na hindi sasabihin ni Kotaro sa mga abogado ang anumang bagay tungkol sa paglipat ng mga apartment. Plano niyang magsagawa ng background check kay Tatsuya para lamang maging ligtas, at nagpa siya si Karino na kausapin si Kotaro tungkol dito. Pinagtibay ni Kotaro na kailangan niya ng pera para makalipat si Tatsuya, at umalis si Karino nang hindi nagsasalita. Habang siya ay nag-iisa, naalala ni Kotaro ang panahon noong siya ay unang ipinadala sa isang ampunan. Sinimulan niyang sirain ang kanyang unan dahil naiinip siya, at habang pinipigilan siya ng ibang mga bata, sinamahan siya ni Tatsuya, na nagsasabing ito ay masaya. Si Kotaro ay naging maayos kasama sina Tatsuya at Ryo mula noon, at nagsimulang makipag-usap din sa iba. Naramdaman ni Ryo na iyon ay dahil naramdaman ni Kotaro na tanggap siya sa ginawa ni Tatsuya, ngunit tumugon siya na ito ay pagmamalabas lamang. Isang araw, nawalan ng wallet ang isang batang babae, at agad niyang sinisi si Tatsuya dahil siya ay naaresto dahil sa pag-shopliftang noon. Habang nagdududa ang lahat sa kanya, tumayo si Kotaro para sa kanyang kaibigan at tumulong sa paghahanap ng wallet. Nang maglaon, nagpasalamat si Tatsuya, ngunit sinabi kay Kotaro na napakadali niyang magtiwala sa mga tao. Kinabukasan, binisita ni Kobayashi si Karino at sinabi sa kanya na si Tatsuya ay may maraming mga pautang sa kanyang pangalan, at siya ay nahuhuli sa pagbabayad. Pero kamakailan lang, parang unti-unti niyang binabayaran ang mga ito. Pumunta sila upang makipag-usap kay Kotaro tungkol dito, ngunit hindi sila maaaring sabihin ang tungkol dito ng diretsahan. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Kotaro na walang problema dahil nagtitiwala siya kay Tatsuya. Nagpa siya sina Karino at Kobayashi na harapin ang pinagmulan ng problemang ito, at tinanong si Tatsuya kung ginagamit niya ang perang nakuha niya kay Kotaro para bayaran ang kanyang mga utang. Nawala ang kanyang maarte na kilos, ngunit sinabi na wala siyang ginagawang ganoon. Biglang hinawakan ni Karino ang kwelyo ni Tatsuya, habang tinanong niya ito kung pinagkakatiwalaan niya si Kotaro gaya ng pagtitiwala niya sa kanya. Walang naiintindihan si Tatsuya, ngunit sa pag-alis ng dalawang manghihimasok, natatakot siya na baka ibaling nila si Kotaro laban sa kanya. Bumalik si Kotaro mula sa mga tungkulin sa pangungulekta ng basura, at dinala siya sa loob. Naririnig sila ni Karino at Kobayashi mula sa kanilang silid, at habang gusto niyang makialam, pakiramdam ni Karino ay hindi pa ito ang tamang oras. Dapat nilang hayaang makita ni Kotaro ang resulta ng pagtitiwala nito kay Tatsuya. Sa silid ni Kotaro, tinanong siya ni Tatsuya kung may sinabi sa kanya ang abogado at kanyang kapitbahay. Sinabi niya sa kanya na naghinala sila na nagsisinungaling si Tatsuya tungkol sa paglipat ng magkasama at pagnanakaw ng pera. Siya ay kinakabahan at sinasabing si Kotaro ay hindi maniniwala sa kanyang mga maling akala, ngunit alam ni Kotaro kung ano ang nangyayari. Sinabi niya na alam niya ang tunay na intensyon ni Tatsuya bago ang sinuman, dahil alam niyang kinakalikot niya ang kanyang kaliwanghing tuturo sa tuwing siya ay nagsisinungaling. Sa kabila nito, binibigyan ni Kotaro ang nabiglang Tatsuya ng regular na halaga ng pera. Tinanong ni Tatsuya kung bakit niya ito ginagawa gayong alam niyang nagsisinungaling siya, at sinabi sa kanya ni Kotaro ang parehong bagay na minsan niyang sinabi sa kanya sa bahay ampunan. Sinabi niya na hindi niya iniisip na ipagkanulo ni Tatsuya, at maniniwala siya sa kanyang mga salita kahit na ito ay isang kasinungalingan. Binigyan siya ni Kotaro ng isang bag na puno ng mga barya, na sinasabing ito ang perang kinita niya sa pagkolekta ng basura para ibigay sa kanyang kaibigan. Tinanong ni Tatsuya kung bakit niya ito ginagawa, at sumagot si Kotaro na masaya siya nang sabihin niyang maaari silang mamuhay ng magkasama, kahit na alam niyang ito ay isang kasinungalingan. Huminto si Tatsuya at sinabi na pagkatapos niyang umalis sa ampunan, nagtiwala siya sa ilang tao ngunit nazanay at nanloko sa halip, at iyon ang humantong sa kanya sa ganitong estado. Habang inaalaw siya ni Kotaro, nagsimula siyang umiyak habang humihingi ng tawad sa kanya.
Makalipas ang ilang araw, kumukuha si Kotaro ng mga lata ng inumin habang binabantayan siya ni Nakarino at Kobayashi. Sinabi niya na umalis si Tatsuyo sa kanyang masamang trabaho, at nagtatrabaho sa ibang lugar. Paunti-unti rin niyang ibinabalik ang perang hiniram niya kay Kotaro. Nagtataka si Karino kung bakit kumukuha pa rin si Kotaro ng mga lata, at nalaman niyang plano pa rin niyang magkaroon ng bahay kasama ang kanyang pamilya balang araw. Ang malamig na pananalita ni Karino ay binibigyang kahulugan bilang kanyang paninibugho ni Kotaro, na pagkatapos ay ngumiti ng malawak habang binibilang niya ang mga pangalan ng lahat ng kanyang mga kaibigan at kapitbahay na gusto niyang magkaroon ng malaking kastilyo, at manirahan doon ng masaya. Di nagtagal, nakatanggap si Karino ng magandang balita mula sa kanyang editor na nagsabi sa kanya na ang kanyang pinakabagong mangga ay isang hit, at gusto nilang palawakin niya ang kwentong iyon sa isang panandaliang proyekto. Natutuwa siyang marinig iyon, ngunit tumunog ang kanyang alarma dahil kailangan niyang sunduin si Kotaro mula sa paaralan. Tinanong siya ng editor kung kaya niyang balansehin ang pag-aalaga sa isang bata sa tumaas na workload ngunit tiwala si Karino na magagawa niya ito. Gayunpaman, isang babae na nagsasabing siya ang kapalit ni Karino na dumating sa paaralan upang kunin si Kotaro. Ang guro ay nag-aalala, at si Kotaro ay nagsasagawa ng isang pagsubok sa katotohanan sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya na ilarawan ang isang katangian ni Karino, upang patunayan na kilala niya siya. Sumagot ang babae na mukhang hindi mapagkakatiwalaan si Karino at pumasa sa pagsusulit. Habang kinukuha ni Kotaro ang kanyang bag at sombrero, hiniling ng guro sa babae na magpasa ng polyeto para sa nalalapit na kaganapan kay Karino, pero wala siyang planong gawin iyon. Habang naglalakad sila pauwi, tinanong ni Kotaro ang babae kung paano niya nakilala si Karino, at sinabi niya na siya ay dati niyang kasintahan at nananatili sa kanyang lugar sa loob ng ilang araw. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Akane, at nang makarating sila sa apartment, nalaman ni Kotaro na hindi siya pinadala ni Karino ngunit siya mismo ang dumating upang kunin siya. Pinagalitan siya ni Karino sa pag-uwi na may kasamang estranghero ng walang wastong pagpapatunay, at pagkatapos ay tinanong si Akane kung mayroong anumang mensahe mula sa guro. Sumagot si Akane na walang mensahe, habang inaalala niya kung paano siya pumasok sa kanyang apartment 3 araw na ang nakakaraan mula nang makipag-away siya sa kanyang kasalukuyang nobyo. Nagsimula siyang tumingin-tingin sa paligid ng bahay, at natuwa nang malaman na may bagong proyekto si Karino na maaaring maging isang bagay na malaki kung hahatakin ito ang maraming tao. Gayunpaman, nang matagpuan niya si Karino na naaantala sa kanyang trabaho para sunduin ang kanyang kapitbahay mula sa paaralan, dinadala siya sa grocery shopping, sa paligan, naramdaman niyang hindi ito ang pinakamahusay para sa kanyang karera. Nang maglaon, sinabi ni Akane kay Kotaro ang lahat ng ito at sinabing siya ay papalit para kay Karino sa mga susunod na araw dahil siya ay masyadong abala. Hindi niya masyadong iniisip ang kanyang mga salita, ngunit naramdaman ni Kotaro na siya ay isang pabigat para kay Karino. Sa gabi, sinabi sa kanya ni Kotaro na hindi niya kailangan na sumama sa kanya sa paligan or dalhin siya sa paaralan araw-araw. Sinabi rin ni Akane kay Karino na gumawa ng ilang trabaho dahil siya na ang bahala kay Kotaro. Gayunpaman, tinanggihan niya ang kanilang payo at sumama pa rin sa kanila sa paliligo, na sinabi kay Akane na hindi niya babaguhin ang paraan ng paggawa niya ng mga bagay dahil lamang sa may deadline sa harap niya. Kinabukasan, dinala ni Akane si Kotaro sa paaralan, at na-curious siya tungkol sa pisikal na kalagayan ni Karino. Sinabi niya na nagpuyat siya sa buong gabi upang magtrabaho sa manga, at sinabi ni Kotaro na kung bakit siya ay mukhang isang zombie. Laking gulat niya nang makita siyang sumama, ngunit si Karino ay naninindigan na ihatid si Kotaro sa paaralan kahit na anong mangyari. Sinabi ni Akane sa kanya na magpahinga dahil bukas ang kanyang deadline, ngunit sinasabi niyang ayos lang siya. Natatakot si Akane na baka malaman niya ang tungkol sa kaganapan sa paaralan na sumalungat sa kanyang deadline, ngunit kinumpirma niya na wala siyang ideya tungkol dito. Gayunpaman, nalungkot si Kotaro pagkatapos na malaman iyon at umalis. Kinabukasan, sinabi ni Akane kay Karino na mag-grocery siya ngunit sa halip ay pupunta sa event sa paaralan. Habang kinakanta ni Kotaro at ng kanyang mga kaibigan ang kantang pinagpraktisan nila, mukha siyang malungkot dahil wala si Karino para sa kanya. Ngunit sorpresive, si Karino ay dumating doon at sinabihan siyang maglagay ng ngiti sa kanyang mukha. Tunay na masaya si Kotaro at binigay niya ang lahat, habang kinukulit ni Akane si Karino tungkol sa ginagawa niya rito.
Sinasabi niya na nagsinungaling siya kanina nang sabihin niyang wala siyang maalala maliban sa kanyang manga deadline bukas. Gayunpaman, ang mukha ni Kotaro ay bumaba muli nang maalala niya na siya ay pabigat sa kanyang kapwa. Tinanong ni Akane si Carino tungkol sa kanyang deadline, at sinabi niya na magagawa pa rin niya ito kung magpupuyat siya magdamag. Sinabi niya sa kanya na hindi siya dapat makaramdam na obligado na gawin ito para sa kanyang kapitbahay, ngunit sinabi ni Carino na maaaring hindi siya ang ama ni Kotaro, ngunit tinuturing siya bilang ang kanyang ama. Gusto niyang manatili para sa kanya, at alalahanin ang mahahalagang pangyayaring ito kung saan umuunlad ang bata, na siyang tungkulin ng isang mabuting magulang. Alam niyang maaaring maghiwalay sila anumang oras pero gusto pa rin niyang alagaan ang bata sa abot ng kanyang makakaya. Para naman sa manga, gusto niyang magtagumpay dito habang inaalagaan si Kotaro para hindi niya maramdamang pabigat siya. Nang maglaon, humingi ng tawad si Akane kay Kotaro dahil sa pagsasayang niya ng oras ni Carino. Sinabi niya na si Kotaro ang mas responsable sa kanila. Sinabi niya na siya ay nag-uudyok kay Carino na magtrabaho ng mas mahirap, at gumawa ng mahusay na manga, kaya ang nasa hustong gulang ay ang umaasa sa kanilang relasyon. Nang marinig ang kanyang mga salita, nag-moonwalk si Kotaro at tumabi kay Carino, at sinabing wala siyang ibang pagpipilian kundi ang buhayin siya balang araw. Naalala ni Kotaro ang kwento noong siya ay nakatira sa dati niyang apartment at wala ang kanyang mga magulang. Isang araw, pinindot niya ang doorbell ng isang naghahangad na fashion designer na nag-ilusyon tungkol sa mabilis na tagumpay. Ang unang sinabi ni Kotaro nang makita niya ang lalaki ay maraming bituin sa kanyang damit. Sinabi ng lalaki na mas maganda pa ang kanyang mga disenyo, at sa kanya napansin na marumi ang damit ni Kotaro. Sinabi niya sa kanya na utusan ang kanyang ina na hugasan ito ng maayos, ngunit pagkatapos ay nagsimula ang kanyang instincts, at nagpasya siyang siya mismo ang maghugas nito. Sa pagkakataong ito, nagpasalamat si Kotaro at saka pumasok sa kanyang silid para tingnan ang kanyang mga disenyo. Sinabi ng lalaki na isinulat niya ang Diyos sa kanyang disenyo ng t-shirt dahil ito ay mala-Diyos na disenyo, ngunit sinabi sa kanya ni Kotaro na ito ay sobrang hindi maganda na ikinalulungkot niya para sa kanya. Kinabukasan, muli siyang binisita ni Kotaro na may dumi na naman ang kaparehong kamiseta. Muli itong hinugasan ng taga-disenyo at pagkatapos ay ipinakita kay Kotaro ang kanyang natapos na produkto, na nagtatanong kung ito ay mas maganda na ngayon. Ngunit si Kotaro ay matatag na ito ay hindi peren maganda. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ng taga-disenyo ang isang kaibigan sa bahay upang tulungan siyang lumipat, at nalaman nilang si Kotaro ay pinagalitan ng isang kapitbahay dahil sa pagring ng kanilang doorbell. Nakahinga ng maluwag si Kotaro nang makita ang taga-disenyo, ngunit bumagsak ang kanyang mukha nang malaman niyang aalis na siya. Sinabihan din siya ng lalaki na huwag mag-doorbell ng ibang tao nang walang dahilan dahil ito ay pang-iistorbo, na lalong nagpalungkot kay Kotaro. Gayunpaman, pagkatapos ay inimbitahan niya siya na tingnan ang sample ng ultimate t-shirt na kanyang ginawa, ngunit umalis si Kotaro, na nagsasabing alam niyang hindi din ito maganda. Binigyang kahulugan ng kaibigan ng taga-disenyo ang pagkilos ng bata sa pag-doorbell ng lahat bilang kalungkutan at hindi kalokohan. Kilala niya ang isang batang lalaki na ganoon noong siya ay nasa paaralan na ang mga magulang ay hindi umuuwi, kaya pumunta siya sa mga bahay ng ibang tao upang makakuha ng isang uri ng comfort. Naawa ang taga-disenyo na sinabi niya ang masasakit na bagay kay Kotaro kanina, at kinabukasan ay ipinakita niya sa kanya ang kanyang huling produkto. Sinabi ni Kotaro na ito ay hindi maganda gaya ng dati ngunit nagpasalamat sa kanyang kaibigan, sinabi na siya lamang ang maaaring magmukhang maganda sa kasuklam-suklam na disenyo na ito. Itinago ni Kotaro ang kanyang mukha habang humihingi siya ng paumanhin sa pag-istorbo sa kanya araw-araw, ngunit sinabihan siya ng taga-disenyo na patuloy na magring ng maraming doorbell, at kahit na karamihan sa mga tao ay hindi binubuksan ang kanilang mga pinto para sa kanya, hindi niya ito dapat pansinin. Bumalik sa kasalukuyan, tinanong ni Carino si Kotaro tungkol sa parehong t-shirt na isinusuot niya araw-araw, at sinabi niyang mahal niya ang kamisete na ito, kahit na ito ay medyo hindi maganda. Kinabukasan, isang delivery boy ng dyaryo ang nahuhuli sa pagde-deliver ng mga dyaryo dahil masama ang pakiramdam nito. Ang huling customer niya ay si Kotaro, na nakatanggap ng 4 sa 5 pahayagan na nabasa na niya. Siya sa una ay nabalisa tungkol sa pagkaantala, ngunit pagkatapos ay naging nakikiramay tungkol sa masamang pakiramdam ng delivery boy. Kinabukasan, on time ang delivery boy para maghatid ng dyaryo.
Pagkatapos ay binasa niya ang pangalan sa kanyang listahan ng subscriber para malaman na si Kutero ang nag-subscribe dito. Ang delivery boy ay nakikipag-usap sa kanyang manager tungkol dito, na nagsasabing si Kutero ay nabubuhay nang wala ang kanyang mga magulang, kaya siya ang nag-utos ng mga pahayagan. Iniisip ng lalaki na si Kutero ay maaaring napilitan na bumili ng 5 pahayagan dahil siya ay isang mabait na bata. Kinabukasan, nakipag-usap siya kay Kutero tungkol sa pagkansela ng kanyang subscription kung mapipilitan siyang kunin ito, ngunit tumanggi siya, na nagsasabing gusto niya silang lahat. Pagkatapos ay humingi siya ng pabor sa delivery boy, at sinabi sa kanya na kung mayroong higit sa 2 araw na halaga ng mga pahayagan sa harap ng kanyang pinto, dapat niyang isipin na may nangyari sa kanya at tumawag ng pulis. Nagulat ang lalaki ngunit tinanggap niya ang kanyang kahilingan. Nang maglaon, binisita ni Carino si Kutero para sa kanilang pagbisita sa grocery shopping, at tinanong kung tapos na ba siyang magbasa ng lahat ng pahayagan. Sinabi ni Kutero na nabasa niya ang lahat ng ito, at dahil wala doon ang mga pangalan ng kanyang mga magulang, ibig sabihin ay pareho silang maayos. Kinabukasan, nanunood ng TV si Kutero tungkol sa isang mataon na shopping district na nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina. Agad siyang pumunta kay Carino para magtanong tungkol sa address ng shopping area na iyon dahil plano niyang pumunta doon bukas. Pinagalitan siya ni Carino dahil sa pag-iisip na mag-solo, at sinabing dadalhin siya doon sa umaga. Gayunpaman, late na siyang nakatulog, at nakasimangot si Kutero habang tinatawag siyang sinungaling. Humingi ng paumanhin si Carino habang naghahanda, sinabi kay Kutero na hindi niya bagay ang pagsisinungaling, kaya hindi siya magsisimulang magsinungaling ngayon. Hindi pa nakontento si Kutero, at sinabi niyang kailangan niya itong bilhan ng alarm clock. Sumakay sila sa tren kung saan ipinakita ni Kutero ang mga tala tungkol sa isang tindahan sa shopping district na binisita niya kasama ang kanyang ina. Ang alam niya lang ay asol ang bubong nito at maraming puno sa malapit na sa tingin ni Carino ay hindi sapat. Gayunpaman, ang kanyang tunay na destinasyon ay ang sementeryo malapit sa tindahan kung saan plano niyang magbigay galang sa kanyang nasawi na mga lolo't lola sa ina. Sinabi ni Kutero na minsan silang bumisita sa kanilang puntod kasama ang kanyang ina, kaya gusto niyang bisitahin muli ito kahit na hindi niya nakita ang kanyang lolo't lola. Sinimulan nilang linisin ang libingan ng pamilya, at ipinakita ni Kutero kay Carino kung paano isinulat ang pangalan ng kanyang ina. Napansin ni Carino ang kanyang pangalan sa libingan ng pamilya, at siya ay nabigla. Hindi siya gumagalaw sa gilid kung saan nakasulat ang pangalan nito, kahit matapos silang maglinis at mag-alay ng kanilang mga panalangin dahil ayaw niyang mabasa ng bata ang pangalan ng kanyang ina. Sinabihan siya ni Kutero na bumalik ngayon, ngunit sinabi ni Carino na mas komportable siya doon. Determinado siyang hindi lumipat sa lugar na ito dahil walang ideya si Kutero na wala na ang kanyang ina, at gusto niyang maniwala siya na buhay pa ito. Nanalangin si Kutero sa kanyang mga lolo't lola, at hiniling sa kanila na sabihin sa kanyang ina na maayos ang kalagayan niya kung sakaling dumalaw ito sa kanilang libingan. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang babae kasama ang kanyang anak na babae at nagsimulang mamiss ang kanyang ina. Tinanong niya si Carino kung makikita niya muli ang kanyang ina, at hindi nakaimik kaagad si Carino habang nagsisinungaling siya kay Kutero at sinabing tiyak na makikita niya ito. Naniniwala si Kutero sa kanya dahil kaninang umaga lang, sinabi ni Carino na hindi siya sinungaling. Sa kanilang pag-uwi, pananggakwa ni Carino si Kutero na isasama siya tuwing bibisita sila sa libingan. At kahit na hindi niya naiintindihan ang kanyang mga dahilan, ipinangako ni Kutero na isasama si Carino, dahil siya ang kanyang unang tapat na lingkod. Sa sandaling iyon, nakita rin sila ni Tamo at Maya, at sinabi ni Kutero sa kanila kung paano niya ginawang utusan si Carino. Sila ay nagtatalo at nagbibiroan habang papasok sa kanilang apartment, at si Kutero ay masaya sa buhay na kanyang kasalukuyang ginagalawan.